Nagsimula ang kwento sa malalim na kagubatan kung saan nakilala namin ang isang mahusay na mangkukulam na nagngangalang Zaga na kinatatakutan ng mga tao, ngunit nahaharap siya sa kanyang pinakamahirap na hamon. Nakita namin ang isang babae sa harap niya na nagtatanong sa kanya kung ano ang plano niyang gawin sa kanya at nalaman namin na gusto niya siya, ngunit wala siyang ideya kung paano siya kakausapin. Bumalik kami sa nakaraang araw nang makita namin ang isang batang babae na inaatake ng kanyang kabalyero. Nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa at sinampal niya ang mukha nito. Tinanggal ang maskara nito, kaya napagtanto niya na ibang tao ito. Kinugot niya ang isang kutsilyo at pinutol ang kanyang damit nang mapagtanto niyang isa siyang mangkukulam, ngunit bigla siyang hinawakan ni Zaga na nagsasabing sinusubukan niyang matulog, ngunit narinig niya ang hiyawan ng mga tao sa kanyang bakuran. Napagtanto ng lalaki na isa rin siyang mangkukulam at ito ang kanyang teritoryo kaya ibinaba niya ang kutsilyo at nag-alok na ibahagi ang kanyang pananaliksik. Ngunit si Zagan ay hindi interesado kaya hinaypan niya ang kanyang ulo, ngunit ang dugo ay tumalsik sa babae at siya ay nahimite sa gulat. Napagtanto ni Zagan na nagkamali siya, iniisip na matroma siya kapag nagising siya, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang reversal magic. Ibinabalik lamang ng spell ang lahat sa orihinal nitong estado, ngunit dahil wala na ang dugo, iisipin niyang panaginip lang ang lahat. Napansin niya ang kanyang pendant at napagtanto niyang kasama siya sa simbahan, na mga kaaway ng mga mangkukulam, kaya sa tingin niya ay sisihin siya nito sa pag-atake kapag nagising siya. Nagpasya siyang iwan siya sa kalsada at lumikha ng teleportation circle, ngunit may humahadlang at sa tingin niya ay hindi ito magagawa ng isang regular na mangkukulam sa kanyang teritoryo. May isang taong lumitaw at napagtanto niyang Barbados iyon, kaya hiniling niya sa kanya na huwag makialam sa kanyang mga casting circle. Nagtataka ang Barbados kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Zaga na pinaparusahan lang niya ang isang gumagapang sa kanyang hardin, ngunit iniisip ng Barbados na siya ay isang ipokrito, na sinasabing masasamang tao din sila dahil ang mga mangkukulam ay iginagalang lamang ang kanilang sariling pagnanais para sa kapangyarihan. Napansin ni Barbados ang batang babae na nakahandusay sa lupa, napagtantong mayroon siyang isang mahusay na halaga ng mana, kaya't iniisip niya kung isakripisyo siya ni Zagan, ngunit ipinaliwanag niya na ang sakripisikal na pangkukulam ay hindi ang kanyang estilo at ipinadala niya ang batang babae, ngunit iniisip ng Barbados na ito ay isang basura. Nagpasya si Zagan na bumalik sa pagtulog, ipinaliwanag na nagbabasa siya buong gabi, kaya iminumungkahi ni Barbados na ayusin ang kanyang problema sa isang adrenaline sa utak, ngunit ayaw ni Zaga na maging katulad niya. Binanggit ni Barbados na ito ay pangunahing pangkukulam at ang pagmamanipula ng katawan ay kung paano nila pinamamahalaan na pahabain ang kanilang buhay sa kabila ng pagkakaroon ng limitasyon na 1,000 taon. Binago niya ang paksa at ipinaliwanag na mayroon siyang mga kagiliw-giliw na balita, na inihayag na ang Archdemon Mark Osa ay namatay. Nalaman namin na ang pamagat ng Archdemon ay nagbibigay ng malaking halaga ng mana kasama ng autoridad na mag-utos ng mga mangkukulam na may mababang ranggo. Kaya't ang mga Archdemon ay itinuturing na ang tuktok ng pangkukulam at si Mark Osa ang pinakamatanda sa kanila mula noong siya ay nakaligtas ng higit sa 1 milenyo. Inihayag ng Barbados na magkakaroon ng auction sa teritoryo ni Mark Osa at ang mga bagay na nakuha niya sa kanyang buhay ay ibebenta, kaya naisip ng Barbados na ito ay magiging kawili-wili. Tumungo sila sa auction ngunit napagtanto ni Zaga na gusto ng Barbados na humiram ng pera mula sa kanya, kaya naisip niyang bilhin ang pamana ng Archdemon ng mag-isa. Iniisip ni Barbados na magiging hindi patas iyon dahil sinabi niya kay Zaga ng tungkol sa auction at nag-aalok siyang ipakilala ang mga babae sa kanya bilang kapalit ng kanyang tulong, kaya naging interesado siya ngunit sa tingin niya ay magdadala sila ng labis na problema. Nakita niyang nab-alisa ang mga gwardya at binanggit ni Barbados na may mga kidnapper na nagtatarget sa mga batang babae para sa mga eksperimento. Iniisip ni Zagan na sinusubukan nilang ipatawag ang isang bagay ngunit napagtanto na ito ay katawa-tawa. Nagtataka ang Barbados kung si Zagan ay isa sa mga sospek sa mga kidnapping, ngunit sa palagay niya ay hindi praktikal ang pagsasakripisyo ng pangkukulam at ang mga bagay ay kailangang maging medyo masama upang maabot ang puntong iyon. Dumating sila sa auction at nakita nila ang mga sikat na mangkukulam sa lugar na may mga prestihiyosong titulo. Nagtataka si Zagan kung sila ay makapangyarihan at kinumpirma ng Barbados ang kasabihang ito ay mga kandidato din sila para sa posisyong Archdemon na iniwan ni Mark Osa na pagpapasya ng iba pang mga Archdemon. Napansin sila ng mga mangkukulam at ibinunyag na kandidato rin ang dalawa kahit bata pa si Zagan kaya wala pa siyang titulo.
Ang host ay nagsimulang ipakita ang mga kalakal at Zagan Amajans maaari itong gamitin bilang isang catalysta. Inalis nila ang balabal, na nagpapakita na ito ay isang duwende, isang maalamat na lahi mula sa malayong lupain ng Norden. Nagulat si Zagan sa kanya at ipinaliwanag ng host na siya ay napakabihirang dahil ang mga duwende ay hindi karaniwang ipinanganak na may puting buhok. Sinimulan niya ang bidding sa 10,000 ngunit biglang nag-alok si Zagan ng 10 milyon na ikinagulat ng lahat. Iniisip ni Barbados na siya ay baliw at iniisip niya kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib, iniisip na siya ay maganda. Binanggit niya na may nakita siyang hindi niya hinahanap ngunit iniisip ni Barbados kung anong uri ng pangkukulam ang balak niyang gamitin sa kanya. Nilapitan siya ni Zagan ngunit iniisip niya kung ano ang dapat niyang sabihin at nagtanong siya tungkol sa kwelyo kaya ipinaliwanag ng host na ito ay upang pigilan ang kanyang mana ngunit walang sinuman sa kanila ang maaaring magtanggol nito. Iniisip niya kung siya ay nasa ilalim ng isang spell ngunit ipinaliwanag ng host na siya ay hindi dahil ang normal na magic ay hindi epektibo laban sa kanya. He wants to hear her voice but he ends up saying that he wants to hear the sweet sound she makes so he comes off as a creep. Dinala siya ni Zagan sa kanyang kastilyo ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya kaya sinubukan niyang mag-imagine ng mga senaryo ngunit parating mali. Napagtanto niya na ang kastilyo ay hindi mukhang kasiya siya para sa isang batang babae na iniisip na dapat ay naglinis siya bago siya dalhin. Bigla siyang nagsimulang magsalita at sa tingin niya ay para siyang anghel. Tinanong niya kung paano siya mamamatay dahil gusto niyang maghanda para sa kanyang kamatayan ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito papatayin dahil kailangan niya itong buhay at nakikita niya ang mga kagamitan sa pagpapahirap kaya naisip niyang pahihirapan siya nito. Taking gulat ni Zagan na ibinunyag na ang mga gamit ay pag-aari ng matandang may-ari ngunit hindi siya nag-abalang tanggalin ang mga ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya na nagpapaliwanag na hindi siya interesadong pahirapan siya at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya alam kung paano siya kakausapin. Ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Nephilia ngunit wala siyang pangalan ng pamilya at sinabi niya sa kanya na tawagin siyang Nephi. Sa palagay niya ay maganda ang pangalan niya at tinanong niya kung normal lang sa mga duwende ang hindi magkaroon ng pamilya ngunit ibinunyag ni Nephi na ito ay dahil isa siyang moldito na bata. Bigla siyang tumayo at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil napanatili niya ang kanyang kilan isang puri kaya mahalaga pa rin siya para sa mga eksperimento. Kinakabahan siya at ipinaliwanag niya na wala siyang balak mag-eksperimento sa kanya kaya nagtataka siya kung bakit siya binili nito ngunit hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman kaya sinabi niya na wala ito sa kanyang negosyo ngunit hindi niya maintindihan kung bakit patuloy itong nagsasalita. Tulad niyan, hindi niya masasabing nine love siya at ginugol ang lahat ng kayamanan niya sa kanya dahil magmumukha siyang isang napakalaking simp. Naaalala niya na ang isang mangkukulam ay dapat palaging mapanatili ang kalmado kaya lumapit siya sa kanya at binanggit na bibigyan niya siya ng isang silid na humihiling sa kanya na piliin ang pinakagusto niya. Ngunit hindi niya naiintindihan ang pag-aakalang pinapapili siya nito kung saan niya gustong mamatay kaya sinabi niya sa kanya na hindi siya nito sasaktan. Naalala niyang kinidnap siya at ibinente bilang alipin kaya natural na sa kanya ang mag-isip ng ganito. Hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin ng moldito na bata sa pag-aakalang wala na itong bahay na babalikan kaya napagtanto niyang katulad niya ito. Nalaman namin na dati siyang nakatira sa dumpster at kailangan niyang magnakaw ng pagkain para mabuhay dahil wala siyang mga magulang na magbabantay sa kanya. Ipinaliwanag niya na binili niya siya dahil kailangan niya siya at sinabihan siyang huwag magsalita tungkol sa pagkamatay. Mukhang nalilito siya kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang mabuhay para sa kapakanan niya at pumayag siya dito. Nagsimula silang maghanap ng kwarto at naisip ni Zagan na isang lugar na may magandang tanawin ang magiging maganda para sa kanya. Tinanong niya si Nephi kung natatakot ba siya sa matataas ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-atubili na bitiin siya ayon sa gusto niya kaya pinagalitan niya ito dahil sa pag-iisip muli tungkol sa pagpapahirap. Umakyat sila sa hagdan at muntik ng madulash si Nephi ngunit nahuli siya ni Zagan na nagsasabi sa kanya na mag-ingat at sinimulan niyang hawakan ang kanyang kamay ngunit napahiya siya. Nakarating sila sa isang silid ngunit may guillotine sa loob kaya isinara niya ang pinto ngunit ipinaliwanag niya na maaari niyang putulin ang kanyang ulo. Hiniling niya sa kanya na ihinto ang pagsasabi sa kanya na ito ay isang bitag upang protektahan ang kastilyo mula sa mga pag-atake sa himpapawid ngunit napagtanto niya na ang kanyang paliwanag ay parang katawa-tawa. Nagpatawag siya ng spell at itinapon ito sa silid na sinisira ang lahat sa loob ngunit nagulat si Nephi dahil hindi pa siya nakakita ng ganitong mapanirang pangkukulam.
Pumasok sila sa silid at naisip ni Zaijen na hindi maaaring manatili doon si Neffy ngunit pumunta siya sa balkonahe at pinapanood ang buwan. Gusto daw niyang manatili sa silid na iyon dahil ito ay inihanda ng kanyang Panginoon kaya't pinahintulutan siya nito na nagsasabing magagamit niya ito ayon sa nakikita niyang angkop. Kinabukasan nakita namin na hindi nakatulog si Zaijen dahil nakatingin siya kay Neffy. He knows that her room wasn't enough for her to sleep in kaya hinayaan niya itong matulog sa kwarto niya pero tumakbo ng ligaw ang imahinasyon niya. After she wakes up he bring her breakfast and she greeted him pero natigilan siya dahil hindi niya alam ang sasabihin kaya binigay na lang niya ang pagkain sa pag-aakalang bagsak siya. Sabay silang kumakain ngunit nagtataka si Neffy kung bakit kinakain ni Zaijen ang pagkain para sa mga alipin. Iniisip niya kung plain ang pagkain at inamin niya pero parang mas concerned siya kaysa galit. Napagtanto niyang hindi normal na kumain ng ganitong klase ng pagkain ngunit ito ang palagi niyang kinakain kaya hindi na niya ito inisip. Nagtataka siya kung ano ang kinakain ng mga normal na tao kaya nagpa siya itong magluto para sa kanya. Nagulat siya dito at naisip niyang nagluluto ito para sa kanya kaya nagpa siya siyang mag-grocery. Sasakay na sila ng karwahe para tumungo sa syudad ngunit naalala ni Zaijen na nasira siya dahil ginastos niya ang lahat sa auction kaya nagpa siya siyang maglakad at iniisip kung dapat ba niyang ninakawan ang driver ngunit baka pag-isipan siya ng masama ni Neffy. Naisipan niyang ibenta ang kastilyo at magpatakbo ng isang restaurant kasama si Neffy ngunit bigla nilang nakita ang driver na ninakawan. He notes that she's afraid realizing she also in kidnapped so he told her to watch closely as he attacks the bandits so they wonder what a sorcerer is doing there. Inatake nila siya at nagpa siya siyang ipakita sa kanya na hindi sila banta sa pamamagitan ng casual na paghuli sa palakol ng lalaki. Sinabi niya sa bandido na hindi niya dapat atakihin ang isang mangkukulam gamit ang malupit na puwersa, basagin ang kanyang sandata at itinulak siya palayo. Ngunit lumitaw ang isang upahang mangkukulam at nakita niyang kakaiba na tinutulungan ni Zaijen ang iba na nagsasabing nangako siyang tutulungan ang mga bandido kaya kailangan niyang alisin si Zaijen. Gumagamit siya ng mga apoy upang lumikha ng isang magic circle ngunit kinokontrol ito ni Zaijen gamit ito upang ipatawag ang isang kidlat na ganap na pumawi sa kanya. Hinahamon ni Zaijen ang ibang mga bandido na labanan siya ngunit tumakas sila at tila natakot si Neffy kaya naisip niyang nasobrahan niya ito. Ipinaliwanag niya na ang mga bandido ay hindi nakakapinsala ngunit ipinaalala niya sa kanya na sinalakay nila ang isang karwahe at nagsimulang tumawa ang mga tao habang pinasasalamatan nila siya sa pagligtas sa kanila. Ang driver ng coach ay nag-aalok sa kanya ng pera upang protektahan ang kanyang karwahe at napagtanto niya na maaari siyang gumawa ng isang kapalaran sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Ngunit naalala niya na ang mga mangkukulam ay may masamang reputasyon at palagi siyang nakikipag-ugnayan sa mga bandido ngunit hindi siya pinasalamatan para dito kaya napagtanto niya na ang mga tao ay gusto siya dahil siya ay naglalakbay kasama si Neffy. Nagpatuloy sila sa biyahe at nagtataka si Neffy kung bakit siya tumulong sa mga tao. Iniisip niya kung paano ito hindi sinasadya dahil gusto lang niyang ipakita sa kanya na hindi niya kailangang matakot sa mga bandido ngunit sa tingin niya ito ay isang pagkakataon upang mapabilib siya. Kaya sinabi niya na ito ay upang ilagay ang dumi sa kanyang lugar ngunit siya ay nagtataka kung bakit siya patuloy na nagsasalita ng walang kapardakan. Sa wakas ay dumating sila sa lungsod upang bumili ng mga pamilihan ngunit nagpa siya si Zaijen na bumili muna ng mga item para kay Neffy. Nagtataka siya kung ano ang kailangan ng isang batang babae at nagtungo sila sa isang tindahan ng damit ngunit hindi natutuwa ang katulong na si Manuela na makakita ng mangkukulam sa kanyang tindahan. Sinabihan niya itong maghanap ng maisusuot ni Neffy at nakitang maganda siya ni Manuela ngunit napansin niya ang kwelyo na suot nito kaya napagtanto niyang nakakaakit ito ng atensyon. Sinubukan nila ang ilang damit ngunit pumili si Manuela ng maanghang na damit kaya nabigla si Zaijen at pinuna siya nito. So she explains that she was just trying to meet his expectations and Neffy is embarrassed so she telling him not to look. Hiniling niya kay Manuela na maghanap ng iba pang damit kaya ipinakita niya sa kanya ang isang sutla na sangkap na may kasamang mahiwagang bote na may mga katangian ng pagpapagaling. Tinanong siya ni Zaijen kung ano ang tingin niya sa mga damit at sinabi ni Neffy na tatanggapin niya ang anuman ngunit binalaan siya nito na mag-ingat o baka magpakita si Manuela ng ibang kakaibang damit kaya sinabi niyang gusto niya ito. Umalis sila sa tindahan at sa paglabas, pumunta si Manuela kay Neffy na sinasabi sa kanya na siya ay mapalad na magkaroon ng isang amo na nag-aalaga sa kanya. Pumunta sila sa susunod na tindahan at mukhang nag-iingat din ang attendant na makakita ng mangkukulam.
Tinanong siya ni Zaijian kung maaari niyang tanggalin ang Kuelyu at nagulat si Nefi kaya ipinaliwanag niya na parang pag-aari siya ng Archdemon na si Marquiosa ngunit napagtanto ng attendant na ito ay Encantado kaya wala siyang magagawa tungkol dito. Ipinaliwanag niya na ang Kuelyu ay may bitag, sa pag-aakalang lalabas ang kanyang ulo kapag sinubukan niyang tanggalin ito kaya kailangang gamitin ni Zaijian ang orihinal na susi. Naalala niya na walang sinuman sa auction ang nakakuha nito kaya sa tingin niya ay dapat nasa kastilyo pa rin ni Marquiosa. Binabayaran niya ang attendant ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya matatanggap ang bayad dahil minsang nailigtas siya ni Zaijian noong inatake ang kanyang karwahe. Siya at ang kanyang anak na babae ay natapos na tumakas sa takot kaya humingi siya ng tawad dito ngunit hindi man lang iyon maalala ni Zaijian. Umalis sila sa tindahan ngunit nagtataka si Zaijian kung bakit naging pala kaibigan ang lahat sa kanya sa pag-aakalang ito ay dahil kay Nefi at napapansin ng attendant na hindi na siya nakakatakot gaya ng dati. Nagpatuloy sila sa pamimili ngunit natatapos lamang sa paglubog ng araw kaya nagpasya silang kumain sa isang bar. Nagtataka si Nefi kung talagang gusto ni Zaijian na tanggalin ang Kuelyu sa kanya na nagsasabing makakatakas siya sa kanya kapag nawala ito kaya nag-aalala siya sa pag-iisip tungkol dito ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya dapat umasa dahil ang pagtanggal nito ay pupunta. Mahirap pero sinisisi na naman niya ang sarili niya sa pagiging masungit. Napansin niya na nahihirapan itong kumain at ipinaliwanag niya na hindi pa siya gumagamit ng kubyertos noon kaya sa wakas ay napagtanto niya kung bakit siya nakaramdam ng koneksyon nang makita niya itong iniisip na ito ay dahil katulad niya ito. Kinulo niya ang tinidor kaya napagpasyahan niyang gamitin ang kutsara at sa wakas ay nakakain na rin siya. Tinanong niya ito kung ano ang tingin niya sa pagkain kaya pinuri niya ang ulam at nagpasya siyang kumain ngunit nahihirapan din siya sa tinidor. Kaya sinubukan siyang pakainin ni Nefi ngunit nahihiya si Zaijian dahil ginagamit niya ang kotsarang pinagkainan niya at namumula silang dalawa. Napansin niyang hindi siya kadalasang nag-uutos kaya humihingi siya ng pahintulot na pagsilbihan siya ng hindi nagtatanong. Pinayagan niya ito at pinakain niya ito bilang ganti ngunit napagtanto nilang lahat ay nanunood sa kanila. Nakilala namin ang isang kabalyero na nagngangalang Chostyle na hindi makapaniwala na siya ay iniligtas ng isang mangkukulam. Naalala niya na nanghuhuli sila ng isang grupo ng mga mangkukulam na umaatake sa mga kabataang babae at sa kanyang pag-uwi ay bigla siyang inatake ng isa sa mga Angelic Knight. Napagtanto niya na isa siya sa mga magnanakaw ng mukha ngunit biglang sumulpat si Zaijian para iligtas siya at napansin niyang mukhang nag-iisa ito. Isang pari ang lumapit sa kanya at sinabi niya sa kanya na nabigo ang operasyon nang mawala ang 4 sa mga Angelic Knight. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag sisihin ang kanyang sarili na nagpapaalala sa kanya na nagawa niyang ipaghiganti ang kanyang mga kapatid. Ngunit naniniwala siyang hindi pa tapos ang problema sa pagsasabi sa kanya na si Zaijian ang may pananagutan sa mga kidnapping. She can't believe this thinking there must be a mistake but the priest reminds her that all sorcerers are evil so Zaijian must be put on trial even if he was not guilty. Siya ay nagboluntaryo upang harapin siya at ang pari ay nalulugod na marinig ito na tinatawag siyang kapitan ng mga anghel na kabalyero. Nakikita namin si Zaijian bilang isang bata na pinahihirapan ng isang mangkukulam na lumikha ng magic circle ngunit kinopya ito ni Zaijian. Nagising siya mula sa kanyang panaginip nang sabihin sa kanya ni Nefi na handa na ang almusal at naalala niyang batiin siya ng magandang umaga. Napagtanto niya na binago niya ang silid kainan at naalala niya na ito ay dating parang sementeryo. Nagtataka siya kung bumili ba siya ng tinapay ngunit ipinaliwanag niya na ginawa niya ito mula sa simula kaya pinupuri siya nito at tila masaya siya. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya ngunit ipinaliwanag niya na nakalimutan niyang gumawa ng sapat na pagkain para sa kanilang dalawa at wala siyang upuan. Iminungkahi niya na umupo sa kanyang kondongan ngunit nahihiya ito at namumula siya ngunit sinunod ang hiling at hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Ibinahagi niya ang tinapay sa kanya ngunit sa tingin niya ay masama ang loob nito na sinasabing nakakahiya ito. Pagkaraan ng mga araw, nakita namin si Zaijian na nagbabasa ng mga libro at tinanong siya ni Nefi kung ano ang kanyang pinag-aaralan. Ipinaliwanag niya na ito ay sorcery at hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng mga bilog kaya nagtataka siya kung iba ang elven sorcery ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring gumamit ng sorcery at kakaiba ito dahil marami siyang mana. Ipinaliwanag niya na ang bawat simbolo ay may hawak na kapangyarihan at mayroon pa ring debate tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo ngunit ginagamit ang mga ito sa blueprint ng sorcery, ang mahiwagang circuit. Inilalagay niya ang mana sa bilog, lumilikha ng mga electric spark at binanggit niya na maaari rin siyang magdagdag ng mga simbolo upang mapataas ang lakas ng spell at ipinakita niya ito, na nagpapatawag ng kidlat.
Ibinunyag niya na kahit sino ay maaaring mag-channel ng mana at i-activate ang bilog kaya naglalagay sila ng mga paghihigpit upang maiwasan ang isa pang mangkukulam na magnakaw nito at ang pagtatayo ng mga bilog na ito ay tinatawag na mga circuit. Nagtataka siya kung makakagawa ba siya ng mga bilog sa loob ng isang circuit at inamin niya na ito ay isang kawili-wiling ngunit para gawin ito ay nangangailangan ng pangalawang magic circle sa loob ng una at ang paggawa nito ay makagambala sa daloy ng mana kaya kailangan ang perpektong kontrol ng daloy para gumana ito. Ito ay magbibigay daan sa pag-override sa pangkukulam ng ibang tao na nangangahulugan na ang tao ay magagawang iwasan ang anumang mahiwagang pag-atake na magreresulta sa pinakamakapangyarihang pangkukulam sa lahat. Ngunit ipinaliwanag ni Zaijian na ang lahat ng ito ay theoretical lamang na nagsasabing halos imposibleng gawin ito. Naiintindihan ni Neri at tinanong siya kung may sinumang maaaring gumamit ng pangkukulam kung alam nila kung paano ito gumagana. Humanga siya sa kanya at binanggit niya na tama ang sinasabi niya na ang kaalaman ay direktang nauugnay sa kapangyarihan sa pangkukulam. Inihayag niya na mayroon siyang mga bitag sa kastilyo upang maiwasan ang pagnanakaw ng kaalaman kaya dapat siyang mag-ingat na huwag hawakan ang anuman. Kaya siya ay nag-aalala ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay isang biro lamang dahil ang mga mananalakay lamang ang nagpapagana ng mga bitag. Tinanong niya siya kung bakit gusto niya ng labis na kapangyarihan kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niya ito upang mabuhay. Ipinaliwanag niya na siya ay mahirap noong siya ay bata at isang araw siya ay nahuli ng isang mangkukulam na nagtangkang isakripisyo siya. Ngunit nagawa niyang baligtarin ang spell at nalaman niyang kailangan niyang maging malakas para manatiling buhay. Nagsimulang isipin ni Neri na mahina siya kaya sinubukan niyang pakalmayan siya ngunit bigla niyang naramdaman ang pagsalakay ng mga tao sa kanyang teritoryo kaya sinabihan niya itong maghanda ng hapunan habang pupunta siya upang harapin ang mga bisita. Lumapit si Chastal sa kastilyo kasama ang kanyang mga kabalyero at pakiramdam nila ay paikot-ikot silang naglalakad kaya sa tingin niya ay dahil ito sa isang protective barrier. Nagpasya siyang hawakan ito at hinugot ang kanyang espada, sinira ang hadlang sa paligid ng kastilyo ngunit mukhang hinamon sila ni Zaijian. Nakilala niya ang banal na espada, alam niyang isa ito sa 12 espada na tumalo sa Lord of Fiends ngunit nagtataka siya kung bakit hawak ito ng isang batang babae at napagtanto niyang pamilyar siya. Naalala niya siya kaya nagsisisi siyang pinakawalan siya dahil mukhang isa siya sa mga Angelic Knight at inilunsad niya ang unang pag-atake ngunit pinoprotektahan siya ng isang kabalyero. Inatake niya si Zaijian ngunit binasag niya ang baluti ng lalaki, pinalipad siya. Pumasok ang isa pang kabalyero ngunit madaling nabali ni Zaijian ang kanyang espada at natambo siya bago tinapakan ang kanyang mukha. Naghahanda si Chastal na lumaban ngunit binalaan siya ni Zaijian na maaari niyang durugan ang ulo ng lalaki ng mas mabilis kaysa sa paghugot nito ng kanyang espada. Ipinaliwanag niya na mas gugustuhin niyang panatilihin silang buhay dahil gusto niyang sabihin nila sa simbahan ang nangyari para matakot ang lahat sa kanya. Ngunit sa tingin niya ay nagsisinungaling siya at nalaman namin na ayaw silang patayin ni Zaijian dahil ayaw niyang takutin si Nefi sa kanilang mga katawan. Desidido si Chastal na patayin siya at lumikha siya ng isang bilog ngunit hinampas niya ito at nauwi ito sa pagkasira ngunit sa tingin niya ay mahina pa rin siya at patuloy itong umiiwas sa mga atake niya. Tinawag niya itong duwag ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang pumatol sa mga babae at nalaman namin na ipinaalala niya sa kanya si Nefi. Binanggit niya na ang pangkukulam ay masama. Iniisip na nagdudulot ito ng pagdurusa para sa mga tao ngunit sa tingin niya siya ay isang mapagkunwari para sa pag-atake sa isang taong walang nagawa. Inatake niya siya kaya hinuli niya ang kanyang espada gamit ang isang bilog ngunit binuhat niya ito sa lupa at itinapon. Napagtanto niyang nagpipigil siya at ang banal na espada ay humahadlang sa kanyang pagpapagaling. She swings her sword kaya hinawakan niya ito pero bigla niya itong sinabihan na magpanggap na patay na siya. Ipinaliwanag niya na kung siya ay matalo ay isang mas malakas na kabalyero ang lilito kaya kailangan niyang magpanggap na patay na at iwanan ang pangkukulam. Nagtataka siya kung bakit sinasabi ito ng isang anghel na kabalyero kaya ipinaliwanag niya na tila siya ay isang mahabagi na tao na alam niyang iniligtas niya ang kanyang buhay. Napagtanto niya na nanganganib itong lumaban sa simbahan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya ngunit hindi niya maiiwan si Nefi na mag-isa. Biglang umalis si Nefi sa kastilyo at sumigaw siya na bumalik siya ngunit itinapon ng isang kabalyero ang kanyang espiritu sa kanya kaya siya ay pumasok at kinuha ang suntok para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na tumakas ngunit bigla siyang nakaramdam ng kung ano habang nagsimulang manginig ang mga puno at sinimulan silang kontrolin ni Nefi. Nagawa niyang bitag ang kabalyero ngunit pinigilan siya ni Zaijian at nakita namin na ang lahat ay natatakot sa kanyang kapangyarihan.
Nang gabing iyon ay naalala ni Zhejian kung paano tumakas ang mga kabalyero at tinanong niya si Nefi kung bakit sinabi niyang hindi siya gumagamit ng mahika ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya gumamit ng pangkukulam na nagtataka kung nahahanap niya ang kanyang pagkabalisa. Kaya't ipinaliwanag niya na hindi niya ginagawa ngunit ipinahayag niya na hindi pa niya nakita ang kapangyarihang ito bago at inamin na siya ay mausisa kaya sinabi niya sa kanya na ang kapangyarihan ay tinatawag na mistisismo. Naaalala niyang narinig niya ang tungkol dito dahil alam niyang ito ay isang kapangyarihan na hindi umaangkop sa loika tulad ng at pinapayagan nito ang gumagamit na ma-access ang mga kapangyarihan na lampas sa natural na mga batas sa pamamagitan lamang ng pagnanais. Iniisip niya kung magagamit ba ng lahat ng duwende ang kapangyarihang ito ngunit ipinaliwanag niya na ito ay dahil isa siyang moldita na puting buhok na bata. Nalaman namin na lahat ng tao sa kanyang nayon ay hinamak siya dahil ang mga batang may puting buhok ay hindi dapat ipanganak ngunit isang araw ay inatake sila kaya't hiniling nila sa kanya na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang tulungan sila bilang isang gantimpala sa pagpapalam sa kanya. She felt devastated so she surrendered without resistance while the others ran away and they ended up dead but she explains that she liked it and thought they all deserved it because they made her suffer. Humingi siya ng paumanhin sa pag-aakalang nabigo si Zhejian sa kanya ngunit inamin niya na papatayin niya ang buong nayon kasama ang mga umaatake. Sa palagay niya ay hinding-hindi siya mapapatawad ng mga tao sa kanyang nayon ngunit ipinaalala niya sa kanya na patay na sila at sinasabing hindi ito mahalaga. Ipinaliwanag niya na ang mga may kapangyarihan ay dapat mabuhay ng malakas at ang hindi paggawa nito ay isang insulto sa mga namatay. Sa tingin niya ay walang masama sa pagnanais na maging malakas at hinihikayat siya na humanap ng higit na kapangyarihan na nagsasabi sa kanya na tinawag siya ng mga tao na masama. Naalala niya noong nailigtas niya ang isang batang babae mula sa mga tulisan at pinayuhan niya itong maging mas malakas upang mabuhay ngunit sinabi sa kanya ng batang babae na ang mga mahihina ay may karapatang mabuhay din. Sa palagay niya ay naging mahina ang dalaga dahil hindi nito ginamit ang kanyang lakas para sa anumang bagay kaya hindi tulad niya ay nagpasya siyang maghanap ng kapangyarihan sa lahat ng mga gastos. Pinuntahan niya si Nefi na nagsasabi sa kanya na kailangan niya siya ngunit iniisip niya kung mayroon siyang pahintulot na magpatuloy sa paninirahan doon. Kaya kinumpirma niya ang kasabihang ito na hindi niya maisip na mabubuhay nang wala siya at nagsimula siyang umiyak. Humihingi siya ng paumanhin dahil sa pagiging masyadong emosyonal at nabanggit niya na ito ang unang pagkakataon na siya ay nagsalita ng ganoon karami. Binago niya ang usapan at tinanong siya kung masakit pa rin ang kanyang mga kamay ngunit napagtanto niyang nawala na ang sakit at gumaling na ang kanyang mga kamay sa pag-aakalang nangyari ito nang hinawakan niya siya. Mukhang nagulat siya at nagpasalamat sa pagpapagaling nito sa kanya kaya nagulat siya dahil ito ang unang beses na nagpasalamat ito sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi niya ginawa noon ngunit sinabi nitong okay lang dahil master niya ito. Matutulog na sila ngunit tinanong ni Nefi si Zagan kung maaari silang matulog ng magkasama ngunit hindi siya sigurado kung ano ang isasagot sa pag-iisip kung naiintindihan niya ang sinabi nito. Ipinaliwanag niya na mayroon lamang isang kama sa kastilyo at dahil natutulog lamang siya sa isang upuan ay gusto niyang iwan ang kama para sa kanya. Napagtanto niyang gusto niya lang itong makatulog ng maayos kaya nagpasalamat siya sa pag-aalala nito ngunit nagpasya siyang manatili sa kinaroroonan niya dahil doon matatagpuan ang gitnang punto ng kanyang mga hadlang kaya mahalaga na manatili siya sa silid na iyon. Inalok niya ang kanyang kondongan para ihiga niya ang kanyang ulo at nakita niya ang sigla nito kaya tinanggap niya ngunit nakaramdam siya ng awkward dahil hindi niya nakikita ang mukha nito. Nagtataka siya kung bakit iba ang pag-uugali nito kaya ipinaliwanag niya na pinayagan siya nitong manatili pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang mistisismo at sinusubukan lamang niyang magpakita ng pasasalamat ngunit iginiit niya na hindi niya kailangang pasalamatan ito na nagsasabing palagi siyang gumagawa ng magandang trabaho. Tinanong niya ito kung gusto niyang matuto ng sorcery at hindi siya sigurado kung makakatulong ito sa mistisismo dahil alam niyang hindi pa rin niya ito makokontrol ngunit bibigyan siya ng sorcery ng mga basic skills para ipagtanggol ang sarili. Nag-aalangan siya ngunit sa palagay niya ay malalampasan niya ito kaya nagpasya siyang tanggapin ang pagnanais na maging mas kapaki-pakinabang sa kanya. Kaya't nagpasya siyang kunin siya bilang kanyang apprentice at sinabi niya na hindi niya naisip na ipagkatiwala ang kanyang kaalaman sa ibang tao. Naalala niya ang kwento nito tungkol sa dalaga at kung paanong hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng mahina ngunit napagtanto niya na sa kabila ng masasakit na salita nito ay tila nalulungkot siya sa sinabi nito kaya niyakap niya ito na nagsasabi sa kanya na hindi siya masamang tao. Kinabukasan, binisita ng Barbados si Zagan na nagtataka kung paano siya nakaligtas pagkatapos makaharap ang mga angelic knight dahil mayroon silang banal na espada.
Nagtataka ang Barbados kung mahina ang dalaga ng banal na espada, ngunit itinanggi ni Zagan ang pagsasabing ito ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang mga hadlang sa paligid ng kastilyo. Biglang lumitaw si Nefi upang maghain ng tsaa at nagulat si Barbados nang makita siyang nag-iisip kung plano ba ni Zagan na gamitin siya bilang isang sakripisyo o panatilihin siyang buhay upang pagsilbihan siya, ngunit itinutuwid niya ito na sinasabing siya ay talagang apprentice niya at hindi naiintindihan ng Barbados na iniisip na ginagamit niya siya upang pagbutihin ang kanyang mahika. Iniisip ng Barbados na pinatalsik niya ang mga angelic knight gamit ang magic na sinasabi ni Nefi na nagpapaliwanag sa gulo sa bakuran. Iniisip niya kung gusto ni Zagan na maging isang archdemon, ngunit ang susi lang ang gusto niya, kahit na inamin niya na sa awtoridad ng isang archdemon ay mas kaunting mga tao ang susunod kay Nefi, ngunit alam niya na ang mga pagkakataon na mapili ay halos zero dahil siya ay naging isang mangkukulam para sa isang dekada habang ginagawa ito ng iba sa loob ng maraming siglo, ngunit iniisip pa rin niya ang pag-secure ng posisyon sa hinaharap. Nagpasalamat siya kay Nefi para sa tsaa at tinanong siya ng Barbados kung na-attach siya, ngunit ipinaliwanag niya na walang kakaiba sa pagpapahalaga sa sarili niyang apprentice, kaya naisip ni Barbados na siya ay masyadong tao pa rin at nagpas siyang umalis. Tinanong niya siya kung kaibigan niya si Barbados, ngunit tinanggihan niya ito at nalaman namin na hindi niya gusto ang kasama niya. Nagpasya siyang ayusin ang mga hadlang na nasira ng mga kabalyero na sinasama si Nefi upang ituro sa kanya ang mga pangunahing kaalaman ng mga magic circle. Nagsusumikap siya sa mga aralin at napagtanto niya na ang pagkakaroon ng kasama ng isang tao ay mas kaaya-aya kaysa sa inaasahan niya. Mas nagiging komportable na rin si Nefi sa kanya, pero pilit pa rin niyang kontrolin ang pagiging mistisismo niya. Inihayag ni Zagan na maaari na siyang gumamit ng mga intermediate spells, ngunit sa tingin niya ay problema pa rin ang kanyang kwelyo. Isang buwan pagkatapos nilang magsimulang magsama, isang ibon na may dalawang ulo ang biglang nabasag ang kanyang harang. Naghahatid ito ng isang tala na nagbabanggit na ang 12 arkang demonyo ay tumatawag para sa kanya. Kaya naglakbay si Zagan sa bayan ng Kilnoids kung saan matatagpuan ang mga guho sa ilalim ng lupa na ginamit ng dating archdemon na si Marky Osa. Natagpuan niya ang 12 archdemon na naghihintay sa kanya at nagkomento sila na si Zagan ay nagsasabi pa rin sa kanya na siya ang magiging pinakabatang mangkukulam na napili. Nakaramdam siya ng pressure sa kanilang matinding mana, ngunit sinabi niyang aalis siya kung siya ay tinawag para lamang ipakita. Ibinunyag nila na siya ang napiling maging ika-13 archdemon, kaya nagulat siya at ipinakita nila sa kanya ang lumang sagisag ni Marky Osa na pag-aari niya ngayon. Nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang dami ng mana na nagmumula sa emblem at naiintindihan niya kung bakit ang mga ordinaryong mangkukulam ay walang pagkakataon laban sa mga archdemon. Pero nagtataka siya kung bakit siya ang pinili ng mga ito dahil alam nilang may mas makapangyarihang mga kandidato. Kaya inamin nila na ang kanyang kapangyarihan ay hindi gaanong mahalaga, ngunit wala pa ring mangkukulam sa mundo na kayang pumatay sa kanya. Sinabi nila sa kanya na nagawa niyang talunin ang isang makapangyarihang mangkukulam na nagngangalang Andres sa edad na 8 sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang spell sa pamamagitan ng pagmamasid at pagdaragdag ng higit pang halaga dito. Kinikilala nila na kaya niyang lumikha ng ganap na kakaibang sorcery at napagtanto ni Zagan na alam na nila ang kanyang sikretong sandata. Ipinaliwanag ng isang archdemon na ang mga kasanayan ni Zagan ay nagtulak sa iba pang mga mangkukulam na isuko ang kanilang mahika sa kanya at sinabi sa kanya ng mga archdemon na mayroon silang mataas na mga inaasahan para sa kanyang hinaharap, kaya nagpasya silang gawin siyang isa sa kanila. Binanggit niya na kung totoo ang sinasabi nila, maaari niyang kunin ang lahat sa kanilang, ngunit tinatawanan lang siya ng mga ito at ipinaliwanag ng isang babaeng nakaputi na marami pa silang makukuha sa kanya. Binanggit nila na ang galit ng isang archdemon ay purong pagkawasak at malapit na siyang pumasok sa isang madilim na mundo kung saan ang kanyang mga alaala sa asensya ay mawawasak. Ngunit alam na niya ito, ang pagkaalam sa pinakahuling kapalaran ng isang mangkukulam ay ang maging isang archdemon o mamatay sa dilim. Pero iniisip niya kung may karapatan ba siyang isali si Nefi dito, kaya idineklara niyang may isang kondisyon siya bago siya sumama sa kanila. Pinakinggan nila ang kanyang kahilingan at tinanggap nila ito, kaya pumayag siyang maging isang archdemon. Bumalik siya sa kastilyo at napansin ni Nefi na medyo iba siya, kaya ipinahayag niya na siya ay naging isang archdemon. Ibinunyag niya na sa pagiging isa, kinuha niya ang mga ari-arian ni Mark Osa kasama na ang susi sa kanyang kwelyo. Ginagamit niya ito para palayain siya, ngunit bigla niyang ipinahayag na wala na siyang silbi na paalisin siya at nabigla siya. Napunta si Nefi sa mga lansangan, walang patutunguhan at nalilito, at nagpasya siyang bumalik sa kastilyo, ngunit nakita niya ang kanyang kwelyo sa lupa, napagtanto na talagang inabando na siya ng kanyang amo.
Nagsisimula siyang maalala ang mga panahong magkasama sila at napagtanto niyang nagsinungaling siya nang sabihin niyang mananatili siya sa tabi niya. Nakita siya ni Chostal na nagmumoping, tinanong siya kung okay lang siya at kinilala siya ni Chostal bilang kasama ni Zaijen. Sinabi niya kay Chostal na tapusin ang kanyang buhay ngunit tumanggi siya kaya ipinaalala ni Nefi sa kanya ang tungkol sa kanyang tungkulin na alisin ang mga mangkukulam at ipinahayag ni Nefi na siya ay apprentice ni Zaijen. Nakita sila ng mga taga-nayon, sa pag-aakalang si Nefi ay nabubuli kaya nakialam si Manuela, sinabi kay Chostal na dapat niyang ikahiya ang kanyang sarili. Kinundena ng lahat ang kanyang pag-uugali, sinasabing napupuot sila sa mga anghel na kabalyero kaya gusto nilang umalis siya ngunit ipinagtanggol siya ni Nefi, na sinasabi sa kanila na nagkamali sila ng ideya. Nagtungo ang mga babae sa isang tavern kung saan ipinaliwanag ni Chostal ang kanyang sarili ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Manuela kaya binanggit ni Nefi na hindi siya sinaktan ni Chostal. Ipinaliwanag niya na hindi si Chostal ang kabalyero na nanakit kay Zaijen at iniisip niya ang kasama niyang si Torres na ngayon ay takot sa mga halaman dahil gumamit si Nefi ng puno para matrap siya. Binigyan siya ng waitress ng pagkain at ipinaliwanag ni Manuela na babayaran niya ito kaya kinain ito ni Nefi ngunit bigla siyang umiyak dahil nagluluto siya ng ulam na iyon para sa kanyang amo. Ipinaliwanag niya na inabandona siya ni Zaijen at hindi niya naiintindihan kung bakit niya ginawa ito kaya tinanong siya ni Manuela kung ano ang nangyari bago siya pinalayas. Naalala niya na naging archdemon lang siya at tinanong niya ang mga ito tungkol sa titulo kaya sinabi ni Manuela sa kanya ang tungkol kay Marquiosa, at sinabing pinapanatili niya noon ang kapayapaan sa bayan. Ipinaliwanag niya na ang mga batang babae ay dinukot matapos siyang mamatay at nahuli ng simbahan ang mga kidnapper ngunit nagtataka si Nefi kung bakit napupuot ang mga taga-nayon sa simbahan kaya ipinaliwanag niya na iniisip ng lahat na sila ay tiwali dahil humihingi sila ng isang katawa-tawang halaga ng pera bilang alay. Nahihiya si Chostal ngunit naisip ni Nefi na hindi siya dapat sisihin ng mga taga-nayon dahil hindi siya ang nanghihingi ng pera kaya napagtanto niya na si Nefi ay isang mahusay na tao. Ipinahayag niya na ang mga anghel na kabalyero ay ginawa upang talunin ang mga archdemon at binigyan sila ng mga banal na espada para sa layuning ito ngunit mayroon lamang 12 sa kanila ang umiiral kaya sa palagay niya ay hindi matatalo ng mga kabalyero ang 13 mga archdemon. Idinagdag niya na ang mga bagong archdemon ay karaniwang pinupuntirya ng simbahan, umaasa na matatalo sila bago nila makuha ang kanilang lakas. Kaya't napagtanto ni Nefi na si Zaijen ay may hawak na isang mapanganib na titulo, sa pag-aakalang iniwan siya nito upang panatilihing ligtas siya. Tinanong siya ni Chostal kung sa tingin niya ay siya ang nasa likod ng mga kidnapang ngunit itinanggi niya ito dahil alam niyang hindi siya interesado sa mahihinang tao. Sumang-ayon si Chostal sa kanya, sa pag-aakalang hindi siya masama at binanggit niya na mukhang malungkot siya kaya napagtanto ni Nefi na kailangan niya siya. Nagpasya siyang bumalik sa kanya dahil gusto niya itong suportahan at determinado si Chostal na linisin ang pangalan nito dahil may mangkukulam na sinusubukang kunin siya. Sinabihan ni Manuela si Nefi na bisitahin siya kung kailangan niya ng tulong ngunit nagtataka siya kung bakit napakabait ni Manuela sa kanya kaya ipinaliwanag niya na dahil magkaibigan sila. Nefi reveals that she never had friends so Manuela is happy to be first one and Chostal's companions suddenly came but Taurus freaks out realizing na si Nefi ang kasama niya. Ngunit isang madilim na enerhiya ang biglang pumulibot sa kanila kaya lumipad si Manuela at isang boses ang nagsasabing ito ang gawain ni Zaijen na sinasabi sa mga kabalyero na iligtas ang mga babae sa kanyang kastilyo. Kaya nagpasya ang mga kabalyero na salakayin si Zaijen ngunit nahuhulog sila sa kanyang bitag at sinisisi niya ang mga ito sa pagiging pabaya. Naalala niya na ginawa niya ang bitag kay Nefi at nalaman namin na gusto niyang lumayo mula sa dahil sinusubukan niyang panatilihin itong ligtas dahil alam niyang hahabulin siya ng simbahan. Aalis na sana siya pero pinigilan siya ng knight na sinabihan siyang iligtas si Chostal dahil sinusubukan nitong linisin ang pangalan nito. Biglang dumating si Manuela at nagsimula siyang makipagtalo sa kabalyero na nagsasabing inosente si Zaijen. Sinabi niya sa kanya na sina Nefi at Chostal ay inagaw at hindi siya makapaniwala na nangyayari ito sa pag-aakalang nabigo niya si Nefi. Nakiusap si Manuela sa kanya na iligtas sila ngunit iniisip niya ang mga kahihinatnan ng malaman na hahabulin ng simbahan si Nefi kapag nalaman nilang siya ang kanyang apprentice. Ngunit sinabi sa kanya ni Manuela na gusto niyang manatili sa kanya at sinira niya ang kanyang puso sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na umalis kaya't napagtanto niyang nag-ulo siya. Inamin niya na siya ay pagiging makasarili sa pag-iisip na siya ay kasing sama ng iba pang mga mangkukulam at ipinangako niyang ililigtas si Nefi. Gumawa siya ng magic circle na nagsasabing aalis na siya ngunit lahat ay gustong sumama sa kanya kaya pinapayagan niya silang magtag.
Ipinaliwanag niya na alam niya kung sino ang sinasabi ng kidnapper na isa rin itong mangkukulam at ina-activate niya ang magic circle. Pinutol namin si Neffy habang napagtanto niya na ang kanyang mga pagpigil ay tinatakpan ang kanyang mahika at iniisip niya ang paggamit ng mistisismo, ngunit sinabi niya na walang mga halaman sa lugar. Nalaman namin na si Barbados ang kidnapper pero nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa dahil akala niya kaibigan siya ni Zaygen. Kaya ipinaliwanag niya na walang mga kaibigan ang mga mangkukulam at isiniwalat niya na siya ay estudyante ni Andres, ngunit hindi niya ito ginagawa para makaganti na nagsasabing gusto niyang patayin si Andres mismo. Ngunit inihayag niya na nagseselos siya dahil kinuha ni Zaygen ang lahat kay Andres sa pag-aakalang ito ay pag-aari niya. Kaya sinubukan niyang gamitin ang simbahan para patayin si Zaygen at napagtanto ni Chostal na siya ang nasa likod ng mga kidnapang. Ngunit ipinaliwanag niya na nagsimula ang magnanakaw ng mukha sa negosyo ng sakripisyo at kailangan lang niya ng mga batang babae na magsagawa ng isang pangunahing ritual na kumbansihin ang mga archdemon na karapat-dapat siyang maging isa sa kanila. He mentions that Neffy will make a excellent sacrifice because she has a incredible amount, but she explains that he cannot become a archdemon because Zaygen has already occupied the vacant spot. Kaya napahamak siya sa pag-aakalang kinukuha ni Zaygen ang lahat sa kanya. Kaya't hinayla niya siya sa isang magic circle na nagpaplanong kumpletuhin ang ritual dahil sa tingin niya ay makukuha pa rin niya ang titulo mula kay Zaygen. Sinabihan siya ni Chostal na isakripisyo siya sa halip, ngunit tumanggi siyang sabihin na ang Neffy ay isang mas mahusay na tool para sa sakripisyo. Nang marinig niya ito, napagtanto niyang ginagamit na siya ng lahat at si Zaygen lang ang gumagalang sa kanya. Kaya't sinubukan niyang lumaban dahil gusto niyang makasama siya muli, ngunit dinaig siya ng Barbados at nagbanta siyang sasalakayin siya na sinasabi sa kanya na siya ay isang alipin lamang. Ngunit biglang may sumabog nang dumating si Zaygen na nagsasabing ililigtas niya ang kanyang apprentice. Alam niyang may pakana si Barbados laban sa kanya na nagsasabing nagsimula ang kanyang mga hinala nang makita niya ang mukha na magnanakaw sa kanyang teritoryo. Alam niyang masyadong mahina ang face stealer para makalagpas sa kanyang harang, kaya naghinala siyang sangkot si Barbados dahil nakaugalian na niyang pumasok sa kanyang teritoryo. Nagtataka si Barbados kung bakit siya naglalaro ng pipi, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang maunawaan kung bakit ginagawa ito ng Barbados. Ngunit napagtanto niya na nasaktan si Neffy kaya umangkas siya at inatake niya ang Barbados na tina-target ang kanyang mga paa. Pinalaya ni Zaygen si Neffy na nagtatanong sa kanya kung ayos lang siya, ngunit ipinaliwanag niya na nag-aalala siya sa kanya dahil alam niyang nag-iisa ito kaya gusto niya itong makasama. Bumangon muli si Barbados at nagsimula siyang mag-spells, ngunit nawala ang mga magic circle kaya nagtataka si Neffy kung ano ang nangyayari. Ibinunyag ni Zaygen na alam niya ang isang trick na nagpapahintulot sa kanya na i-override ang sorcery na nagsasabing maaari niyang kanselahin ang mga spelling sa pamamagitan ng pagkopya sa mga magic circle. Iniisip ni Barbados na namana niya ang kapangyarihang ito kay Andres, ngunit itinanggi niya ang kasabihang ito na nalaman niya ito noong sinubukan siyang patayin ni Andres. Ipinaliwanag niya na pagkatapos niyang mahuli ay nakita niya si Andres na gumagamit ng magic circle kaya ginamit niya ang kanyang dugo upang iguhit ito sa kanyang kamay at sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Andres at sinubukan niyang gumamit ng magic, ngunit inabot ni Zaygen ang kanyang kamay at nagawa niya upang kontrahin ang spell ng hindi sinasadya. Lumilikha ang Barbados ng hindi mabilang na mga magic circle, ngunit sinisira ni Zaygen ang lahat ng ito kaya nagulat siya sa pag-iisip kung paano nagawang kontrahin ni Zaygen ang mga spell na hindi pa niya nakikita. Sinabi niya sa Barbados na ang mga spells ay pangunahing nagpapakita na gumugol siya ng maraming taon sa pag-aaral kung paano pagbutihin ang magic. Sa panahong iyon nanatili si Zaygen sa kastilyo at patuloy siyang binibisita ng Barbados na nag-aanyaya sa kanya na magsaya ng magkasama, ngunit ipinaliwanag ng Barbados na gusto lang niyang tiktikan si Zaygen. Ipinaliwanag niya na ginawa niyang enhancement magic ang mga magic circle na nagpapakitang nakakuha siya ng titulo pagkatapos niyang maging archdemon, at nalaman namin na tinatawag na siyang Sorcerer Slayer. Nagpaputok siya ng isang malakas na sinag ng enerhiya. At tumama ito sa Barbados na naging sanhi ng pagbagsak niya at napagtanto niyang wala siyang kalaban-laban. Kaya inamin niya ang pagkatalo at nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, ngunit nilapitan siya ni Zaygen kaya naisip niyang mamamatay siya sa pagpapaalala sa kanya na magkaibigan sila, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga mangkukulam ay hindi nangangailangan ng mga kaibigan at sinisingil niya ang kanyang kamao bago ihatid ang pagtatapos ng suntok, ngunit nakita namin na iniligtas niya ang Barbados at ipinahayag niya na niloloko lang niya ang pagsasabi sa Barbados na bilhan siya ng inumin.
Nagalit ang Barbados nang mapagtanto na si Zaygen nagpakita sa kanya ng awa kaya nangako siyang maghihiganti pero walang pakialam si Zaygen basta makatanggap siya ng libreng inumin. Iniisip ni Barbados na baliw siya ngunit ipinaliwanag niya na gagawin niya ang lahat ng gusto niya dahil kailangan niyang kontrolin ang mundo para mabigyan ng magandang buhay si Neffy. Biglang nag-activate ang magic circle ng Barbados at tinanong siya ni Zaygen kung ano ang ginagawa niya ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito ginawa at napagtanto ni Zaygen na na-activate niya ito nang sumuntok siya sa lupa. Lumilitaw ang isang madilim na enerhiya habang nakakaramdam siya ng kakaibang presensya at ipinaliwanag ni Barbados na pinaplano niyang magpatawag ng totoong demonyo. Nalaman natin na ang mga demonyo ay gumagala noon sa mundo noong sinaunang panahon ngunit bigla silang nawala at walang patunay na nag-e-exist sila ngunit may mga sabi-sabi na sila ay nagmula sa mga simbolo na ginagamit sa pangkukulam. Natakot ang Barbados nang magkaroon ng anyo ang demonyo at nakilala ito ni Zaygen bilang isang anino na nagtataka kung paano ito tinawag ng walang sakripisyo. Pinandilatan siya nito at nakaramdam siya ng matinding mahiwagang pressure na napagtantong wala silang pagkakataon laban dito dahil ang mga demonyo ay malayong mas malakas kaysa sa mga tao ngunit bigla itong yumuko sa kanya na kinikilala siya bilang amo nito at napagtanto niyang dahil ito sa kanyang archdemon emblem. Kaya inutusan niya itong umalis at bumalik ito sa magic circle ngunit pagkatapos nitong mawala ay biglang gumuho ang kuweba. Kaya't dinala ni Zaygen ang mga babae at hinawakan siya ni Barbados habang dinadala niya sila sa labasan na malapit ng matatakpan ng mga bumabagsak na bato ngunit dumating ang mga kasama ni Chostal na tinutulungan silang makatakas ngunit sinabi nila sa kanya na ang pagliligtas sa kanya ay ang kanilang priority at nagkataon lang siya, makasama siya noong gumuho ang kuweba. Nagpasya silang umalis at pinasalamatan ni Manuela si Zaygen sa pagligtas sa kanya ngunit pinayuhan niya itong ayusin ang mga bagay kay Neffy bago lumipad palayo. Tinanong niya ang Barbados kung gusto niyang magpatuloy sa pakikipaglaban ngunit alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kaya nagpasya siyang bumili ng alak upang makabawi at nag-teleport siya palayo. Sinabi ni Neffy kay Zaygen na gusto niyang manatili sa kanya ngunit ipinaliwanag niya na may kailangang baguhin na sabihin sa kanya na itigil ang pagtawag sa kanya ng master at sinubukan niyang sabihin sa kanya na mahal niya siya ngunit napagtanto niya na hindi niya kaya sinabi niya sa kanya na gusto niya, na makasama siya hanggang sa araw na siya ay mamatay at ito ang nagpapasaya sa kanya. She shows him her collar saying she wants to keep wear it because it reminds her of the moment they first met kaya isinuot niya ito sa leeg niya sa pag-aakalang para itong engagement ring. Tinanong niya ito tungkol sa kalikasan ng kanilang relasyon dahil hindi na niya ito Panginoon ngunit kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Nakikita namin ang pinag-uusapan ng mga taga-nayon tungkol sa pagkilala sa kanya ni Zaygen bilang bagong archdemon at narinig sila ng mangkukulam na nagngangalang Camaris kaya tinanong niya ang mangkukulam na si Grimmary kung okay lang ba ito dahil inaasahan niyang siya ang pipiliin bilang bagong archdemon ngunit mukhang hindi, pag-aalaga na sabihin sa kanya na ang mga bagay ay malapit ng magbago. Sa simbahan sinaway ng pari si Chostal dahil tumanggi siyang manghuli kay Zaygen dahil alam niyang 2 beses niyang iniligtas ang buhay niya. Ipinaliwanag niya na inosente si Zaygen ngunit sinabi sa kanya ng pari na lalaban siya sa simbahan sa pamamagitan ng pagtatanggol sa isang mangkukulam at nagpasya siyang alisin siya sa kanyang posisyon. Sinubukan siyang ipagtanggol ng mga kasama nito na nagmamakaawa sa kanya na muling isaalang-alang ngunit pinigilan niya sila at naiisip niya ang gusto ni Zaygen na maging katulad niya dahil palagi nitong ipinaglalaban ang kanyang pinaniniwalaan. Nagpasya si Chostal na isuko ang kanyang banal na espada dahil nais niyang gamitin ito upang protektahan ang mga tao na napagtanto na ginawa siya ng simbahan sa kanilang kondong aso ngunit sinabihan siya ng pari na magsaya at sinabing ang kanyang parusa ay pansamantala lamang dahil pinili siya ng banal na espada bilang nito, may hawak. Sinabi niya sa kanya na maging mapagpasensya ngunit binalaan niya siya na maaari lamang niyang bigyan siya ng limitadong proteksyon at ibinunyag niya na ang pinakakilalang Holy Sword wielder, si Raphael, ay patungo sa bayan kaya natakot siya sa pag-aakalang paparusahan siya nito. Nakita namin si Zaygen sa kanyang library habang iniisip niya ang tungkol sa emblem ng archdemon na nagtataka kung paano nito na-control ang anino. Kaya't dinadaanan niya ang mga libro ni Mark Osa ngunit hindi niya mahanap ang mga sagot na hinahanap niya. Nilapitan siya ni Nettie nang mapagtantong nagsusumikap siya sa kanyang pagsasaliksik at sinabi niya sa kanya na oras na para sa tanghalian. Binigyan niya ito ng pagkain at tinanong niya ito kung saan siya natuto ng bagong recipe kaya't ibinunyag niya na tinuruan siya ni Manuela kung paano magluto.
Natikman nila ito at napagtantong masarap ito at ipinakita nito sa kanya ang puding na ginawa niya kaya sinubukan niya ito at hindi siya makapaniwala kung gaano ito ka-famous. Ngunit may isang taong bumasag sa kanyang harang at alam niyang may bisita sila ngunit nagpasya siyang magpalamig nang pumasok ang isang misteryosong mangkukulam sa kanyang silid. Kinikilala niya ang mangkukulam bilang Valefor, alam niyang isa rin siyang kandidatong archdemon at ipinahayag niya na gusto niyang nakawin ang kapangyarihan ni Zaijen. Ngunit sinabihan siya ni Zaijen na maghintay dahil kumakain pa rin siya na nagsasabing ayaw niyang masayang ang pagkain. Ngunit ginamit ni Valefor ang kanyang braso para umatake at nagawa ni Zaijen na ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit nalaman niyang hindi gumagamit si Valefor ng pangkukulam. Naghahanda siyang pasabugon si Zaijen ngunit nagalit siya kaya itinulak niya ito pabalik na ikinatumbo niya ngunit natanggal ang ulo niya at napagtanto ni Nettie na babae si Valefor. Kaya nakonsensya si Zaijen na napagtantong sinaktan lang niya ang isang babae ngunit sinabi ni Nettie sa kanya na buhay pa si Valefor kaya nagpasya silang alagaan siya hanggang sa magising siya. Dinala nila siya sa guest room kung saan siya nagkamalay ngunit tinanong niya si Zaijen kung bakit niya iniligtas ang kanyang buhay dahil plano niyang patayin siya. Kaya ipinaliwanag niya na iniligtas siya ni Nettie na nagsasabing papatayin siya ni Nettie kung hindi siya pinigilan ni Nettie at tinanong niya siya kung bakit niya siya inatake. Kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang nakawin ang kanyang kapangyarihan dahil alam niyang siya ang pinakabagong archdemon at kilala siya bilang Sorcerer Slayer kaya naisip niyang matatalo niya ito kung hindi siya gagamit ng sorcery. Alam niya na ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa lahi para tawagin siyang dragon ngunit napagtanto niyang bata pa lang siya at naalala niya na dati siyang nagkakaproblema sa pagnanakaw ng pagkain. Kaya't nagpasya siyang parusahan ang pagsasabi sa kanya na tulungan si Nettie sa loob ng 1 linggo dahil gusto niyang turuan siya kung paano kumilos. Ngunit tinanong niya ito kung kakainin siya nito dahil ang mga tao ay kumakain ng mga dragon upang makakuha ng walang katapusan ngunit sa tingin niya ito ay isang alamat lamang at napagtanto niya na itinago nito ang kanyang pagkatao dahil natatakot siya sa mga tao. Kaya sinabi niya sa kanya na hinding-hindi siya kakainin at naalala niya na palagi siyang nagugutom noong bata pa siya kaya sinabihan niya si Nettie na maghanda ng pagkain para sa kanya. Nalilito si Valefor na nagtataka kung bakit nila siya inaalagaan kaya ipinaliwanag ni Zaijen na ginagawa niya ito para sa kawang-gawa at nagalit siya sa pag-aakalang minamaliit siya nito. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-aksaya ng pagkain kaya nagsimula siyang kumain ng mapagtanto niyang masarap ang pagkain at pumunta si Zaijen sa library at sinabihan siyang tulungan si Nettie kapag tapos na siya. Binalaan niya siya na maaari niyang patayin si Nettie kung gugustuhin niya ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon dahil mas malakas si Nettie kaysa sa kanya. Ngunit nalaman namin na nag-aalala si Zaijen kaya nagpasya siyang panuurin sila habang tinanong ni Nettie si Valefor kung natatakot siya sa kanya. Kaya't binanggit niya na siya ay may napakalawak na kapangyarihan dahil alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya ngunit tiniyak sa kanya ni Nettie na siya ay isang mabuting tao. Nagtataka siya kung bakit sinusunod ni Nettie ang utos nito kaya ipinaliwanag niya na binili siya nito ngunit ginagalang niya ito kaya gusto nitong manatili sa tabi nito. Tinanong niya si Valefor kung mayroon siyang isang taong mahalaga sa kanyang buhay at ipinahayag niya na wala siya kaya napagtanto ni Zaijen na nag-iisa siya at naaawa siya sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nakita naming nasasanay na si Valefor sa buhay sa kastilyo at hindi pa rin mahanap ni Zaijen ang mga sagot na hinahanap niya. Kaya naisipan niyang bumalik sa pugad ni Mark Osa sa pag-aakalang nagtatago siya ng mga sekreto dahil tila interesado siya sa mga totoong demonyo. Iniisip niya na ang input ng isa pang mangkukulam ay maaaring makatulong sa kanya at sinabi sa kanya ni Valefor na oras na para sa hapunan. Nilagpasan niya siya habang binabalaan siya nito na baka atakihin siya nito ngunit sinabi niya sa kanya na kaya niya itong labanan kapag handa na siya. Habang naghahapunan, humingi ng paumanhin si Valefor sa pag-abala sa kanya habang kumakain siya at napagtanto niyang nagsisimula na itong mag-mature. Kaya't nagpasya siyang dalhin siya sa kastilyo ni Mark Osa ngunit sinabi niya sa kanya na maaari niyang nakawin ang kanyang kaalaman kung sasama siya sa kanya sa pag-aakalang ito ay dapat na itinatago ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam dahil ang kaalaman ay sinadya upang manako pa rin. Nagtataka siya kung bakit hindi niya ito pinipilit na sundin siya at sinabi nitong bata pa lang siya kaya nararapat niyang tamasahin ang kanyang kalayaan ngunit bigla siyang umiyak kaya pinasaya siya ni Zaijen na sinasabi sa kanya na paprotektahan siya nito habang kasama niya ito. Nang gabing iyon, nakita namin si Valefor na natutulog at naisip ni Nettie na nagsisimula na siyang maging komportable sa paligid ni Zaijen.
Nakita niya itong may hawak na kutsara kaya sinubukan niyang kunin ngunit hinawakan siya nito na tinatawag siyang ama at masaya si Neffy na sinasabi sa kanya na para siyang anak nila. Kaya naguguluhan siya at naisip niyang magkaroon ng pamilya kasama si Neffy sa pag-aakalang ito ang magpapasaya sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Valefer na nagsusulat sa kanyang tala-arawan habang binabanggit niya na nag-e-enjoy siya sa kanyang buhay sa kastilyo ngunit iniisip niya ang tungkol sa relasyon ni Zaygen at Neffy sa pag-aakalang kakaiba ito dahil tinititigan ni Neffy si Zaygen tuwing natutulog ito. Naalala ni Valefer na minsan siyang naniktik sa kanila habang nasa library sila at nakita niyang may intimate moment ang mga ito ngunit napansin siya ng mga ito kaya napahiya sila. Bumisita si Valefer kay Manuela na nakita niyang cute siya at binilhan siya ni Zaygen ng mga damit dahil ayaw niyang isuot niya ang kanyang baluti sa publiko. Nagpasalamat siya sa kanya para sa mga damit at hinahawakan niya ito habang napapansin niyang kakaiba ang pakiramdam niya sa pag-iisip na sinisimulan na niyang makita siya bilang kanyang anak. Nakita namin si Chostal na nag-iisip tungkol sa kanyang desisyon na isuko ang kanyang espada at masaya siya na naantala niya ang paghahanap kay Zaygen ngunit nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa alam niyang hindi niya ito makakasama dahil parang may relasyon ito kay Neffy. Nakita niya ang grupo ni Zaygen at nagulat siya nang makita ni Valefer na anak niya ito. Itinanggi ito ni Zaygen at tinanong siya ni Valefer tungkol kay Chostal ngunit sinabi niyang hindi siya nito nakikilala kaya nagsimula itong umiyak at pinaalalahanan siya ni Neffy kung sino ang sinasabi niyang hindi niya suot ang kanyang baluti. Kaya't tinanong niya ito kung bakit siya nakadamit bilang isang sibilyan at dumating ang kanyang mga kasama ngunit naghanda si Valefer na patayin sila kaya sinabihan niya itong ihinto ang pagsasabing ang bayan ay hindi magandang lugar para magsimula ng away. Sinabi ng mga knight kay Chostal na hinahanap siya ng pari kaya bumalik sila sa simbahan habang tinanong ni Zaygen si Valefer kung bakit gusto niyang patayin ang mga kabalyero. So she explains that they're the natural enemies of sorcerers and he knows she has a point but he's trying to avoid conflict. Tumungo ang grupo ni Zaygen sa kastilyo ni Mark Osa at napagtanto ni Valefer na amoy ang pamilyar na pag-iisip ng mga dragon na nakatira doon. Kaya hiniling sa kanya ni Zaygen na maghanap ng anumang bagay na may kaugnayan sa mga dragon at pumasok sila sa kastilyo. Nakikita ni Valefer ang isang casting circle na nagsasabi kay Zaygen na naglalaman ito ng mga draconic pattern at sa tingin niya ay magbibigay daan ito sa kanila na ma-access ang isang nakatagong pinto. Ina-activate niya ito habang napapansin niyang nagseselos si Neffy kaya hinimas niya ang ulo niya habang sinabi ni Valefer na binuksan niya ang nakatagong pinto. Nagtungo sila ng mas malalim sa kastilyo at nakita nila ang aklatan ni Mark Osa habang binanggit ni Zaygen na kailangan nilang maghanap ng mga libro tungkol sa emblem ng Archdemon. Tinanong siya ni Valefer kung nababasa ba niya ang isipan ng mga tao dahil alam niyang gusto ni Neffy na himasin niya ang kanyang ulo ngunit ipinaliwanag niya na alam niya kung paano basahin ang mga pahiwatig nito dahil matagal na silang magkasama. Nakakita siya ng kakaibang libro at napagtanto niya na ito ay tungkol sa 12 banal na espada. Binasa ito ni Zaygen at nakita niya ang nakasulat sa mga holy swords na napagtanto na kamukha ito ng mga simbolo sa kanyang emblem kaya naniniwala siya na nasa libro ang mga sagot na hinahanap niya. Sa simbahan nakita namin si Raphael na papalapit kay Chostal na alam niyang tinanggal na siya sa kanyang posisyon at tinanong niya siya kung ilang mangkukulam ang natalo niya. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya nais na ipagmalaki ang tungkol sa kanyang mga numero at nakita niya ang kanyang kawili-wiling na pagtanto na mayroon siyang saloobin kaya nagpa siya itong patayin siya. Ngunit dumating ang pari na nagsasabi sa kanya na huminto at nakilala niya siya bilang Crowell na tinatawag siyang burokrata. Alam ni Raphael na kinumpiska niya ang espada ni Chostal at nalaman natin na pinipili ng isang banal na espada ang humahawak nito ngunit hindi ito magagamit ng iba hanggang sa mamatay ang napili. Nagbanta si Raphael na papatayin si Chostal para makuha niya ang kanyang espada at sa tingin niya ay kaawa-awa siya kaya naghanda siyang hampasin si Crowell na pinaalalahanan si Crowell na siya ay walang kalaban-laban dahil kinumpiska niya ang kanyang sandata kaya nagpasya siyang ibalik ang kanyang espada sa pag-aakalang ito ang magpapanatiling ligtas sa kanya. Ngunit naalala niya na malapit nang umalis si Raphael nang mapagtantong tinulungan niya itong kunin ang kanyang espada at nakita niya ang isang sulat sa kanyang silid. Pumunta kami sa isang tavern kung saan nakita namin si Zaygen na umiinom kasama ng Barbados na pinagtatawanan siya dahil nagpasya siyang mag-ampon ng isang babae. Tinanong siya ni Barbados tungkol sa babae at ibinunyag ni Zaygen na kilala niya ito kaya napagtanto niyang isa siyang mangkukulam ngunit alam niyang iisa lang ang babaeng mangkukulam sa bayan at galit siya sa mga lalaki. Alam niyang nakapasok si Valefer sa kastilyo ni Zaygen ngunit sa tingin niya ay lalaki ito dahil hindi niya ito nakitang wala ang armor nito.
Binanggit niya na maaari siyang maging dragon at iniisip niya ang tungkol sa paggamit ng kanyang katawan upang lumikha ng mga catalysta kaya nagpa siya si Zaygen na panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi sa kanya ng Barbados na siya ay nasa problema dahil ang simbahan ay nagpadala kay Raphael na pumatay ng daan-daang mga mangkukulam at ang kanyang susunod na target ay si Zaygen. Ngunit hindi siya makapaniwala na ang isang kabalyero ay maaaring maging napakalakas at sinabi sa kanya ng Barbados ang tungkol sa isang bulong-bulungan na nagbabanggit na si Raphael ay kumain ng dragon. Ngunit nagtataka si Zaygen kung bakit sinasabi sa kanya ng Barbados ang tungkol dito dahil alam niyang may gusto siyang kapalit kaya sinabi niya kay Zaygen na gusto niya ng bahagi ng ari-arian ni Marqueos. Ngunit tinanggihan ni Zaygen ang kanyang kahilingan dahil wala siyang tiwala sa kanyang ngunit sinabi niya sa Barbados na maaari siyang magkaroon ng ilang mga libro. Biglang pumasok si Raphael sa tavern at nakita ni Zaygen ang kanyang refleksyon na nagtatanong sa Barbados kung ano ang dapat na hitsura ni Raphael. Kaya ipinaliwanag niya na si Raphael ay may malaking peklat sa kanyang mukha na ibinigay sa kanya ng dragon na kanyang natalo at sinabi ni Zaygen na nakatayo siya sa likuran nila. Nagulat si Barbados nang makita siya at ang iba ay tumakas. Ang Barbados ay naghahanda upang labanan ngunit ang kanyang mahika ay kinansela ni Zaygen. Nagtataka si Barbados kung paano siya magiging kalmado ngunit napapansin niya na hindi niya nararamdaman ang anumang bloodlust na nagmumula kay Raphael kaya niyaya niya itong sumama sa kanila. Nagtataka si Zaygen kung ano ang gusto niyang banggitin ang kanyang libangan na pumatay ng mga mangkukulam ngunit nabanggit ni Raphael na hinihigop lamang niya ang mga baga na nanganganib na maging isang impyerno. Nagtanong siya tungkol sa pag-aaway ni Zaygen kay Chostyle na nagtataka kung ano ang ginawa nito laban sa kanya kaya nalaman niyang siya ang pinakamalakas na taong nakalaban niya. Iniisip ni Raphael na nagiging banta ito sa simbahan ngunit nagtataka si Zaygen kung ano ang ibig niyang sabihin. Binanggit niya kung paano siya tumutol sa pangangaso sa kanya ng simbahan kaya may dahilan sila para itapon siya. Hindi makapaniwala si Zaygen na pinrotektahan niya siya at nagpa siya si Raphael na umalis. Napagtanto ni Zaygen na dumating si Raphael upang kumpirmahin ang kanilang relasyon at naghahanap siya ng dahilan para patayin si Chostyle kaya sinabi niya sa kanya na ang bayan ay kanyang teritoryo at binalaan si Raphael na kapag umalis siya sa linya ay haharapin niya ito ngunit si Raphael ay tumawa at iniisip na siya ay isang kawili-wiling archdemon. Sinabi ni Zaygen sa Barbados na tingnan si Chostyle dahil maaari siyang mag-teleport. Ipinaalala sa kanya ni Barbados na isa rin siyang anghel na kabalyero ngunit sinabi niya sa kanya na bibigyan niya siya ng mga karagdagang libro kaya nag-teleport siya. Bumalik si Zaygen sa kastilyo at nakita niya si Nephi na naghihintay sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat ay natulog na siya ngunit ipinahayag niya na ideya ni Valfor na hintayin siya. Hindi makapaniwala si Zaygen na siya ang nakatulog ngunit binanggit ni Nephi na buong araw niyang bitbit ang mga libro ni Mark Osa pabalik sa kastilyo. Sinabi ni Zaygen na maraming mga libro ngunit sa palagay ni Nephi ay masaya si Valfor dahil sinabi niya sa kanya na maaari siyang manatili sa kanya ng 1,000 taon dahil ang mga dragon ay may mahabang buhay. Iniisip niyang tanggalin si Raphael bago sila magkaroon ng pagkakataong magkita at nais din ni Nephi na manatili sa kanya para sa ganoong uri ng oras ngunit napapansin niya na halatang naroroon din ito at nangako itong laging nasa tabi niya. They share a moment together and they were about to kiss but Barbados suddenly interrupted them and he gets pissed off. Ngunit inihayag ni Barbados si Chostyle at tila siya ay nalasan. Humingi ng tulong si Zaygen kay Nephi kaya sumugod siya at nagising si Valfor ngunit nakita niya ang espada ni Chassel na napagtanto na isa siyang angelic knight kaya binago niya ang kanyang braso at sinubukang umatake ngunit pinigilan siya ni Zaygen. Binanggit niya na si Chostyle ang kanyang bisita ngunit ipinahayag ni Valfor na siya ay naging isang mangkukulam upang makaganti sa mga anghel na kabalyero. Nagtataka si Zaygen kung sinaktan ba siya ni Chostyle kaya isiniwalat niya na may isang taong may sagradong espada ang pumatay sa kanyang ama. Sinabi ni Zaygen na ito ay ibang tao kaya ang paghihiganti kay Chostyle ay magiging walang kabuluhan at gagawa lamang siya ng higit pang mga kaaway na magpapahirap sa kanyang paghihiganti sa hinaharap. Nagtataka si Valfor kung ano ang alam niya tungkol sa paghihiganti kaya nabanggit niya na ang paghihiganti ay tungkol sa pagpapahirap sa kanyang mga target, pagtutulak sa kanila sa kawalan ng pag-asa, at pagpapalimos sa kanila para sa kamatayan. Nagulat sina Nephi at Valfor nang marinig ang kanyang paliwanag at iniisip ni Valfor kung nakaganti na ba siya. Binanggit niya na nabigo siya dahil pinatay niya ang tao sa isang iglap sa halip na pahirapan sila kaya hindi na siya nakakaramdam ng mas mahusay sa pamamagitan ng paggawa nito, na sinasabi sa kanya na huwag gumawa ng parehong pagkakamali at sa huli ay huminahon siya.
Nagising si Chostyle na nagtataka kung nasaan siya at tinanong siya ni Zaijen kung naaalala niya ang nangyari. Naalala niya na ipinatawag siya sa pamamagitan ng isang liham at nakilala niya ang isang misteryosong tao mula sa pangkat ng pagkakasundo sa simbahan na naniniwala sa magkakasamang buhay sa mga mangkukulam. Hiniling niya sa kanya na isaalang-alang ang pagsali sa kanila at binigyan siya ng pangalang Orbus, na sinasabi sa kanya na tumawag kung kailangan niya ng tulong. Naisipan niyang sumama habang pabalik ngunit noon ay nalason siya ng tsaa. Iniisip niya kung si Raphael ba ang naglason sa kanya ngunit naisip ni Zaijen na madali lang niya itong putulin. Sinabi ni Zaijen na dahil kaibigan siya ni Nefi ay malugod siyang manatili sa kastilyo ngunit ang nang sumunod na araw ay nakita namin siya bilang isang katulong bilang tala ni Zaijen na sinabi niyang maaari siyang manatili ngunit hindi sinabi na ito ay libre. Pinandilatan siya ni Valfor at tumakbo palayo kaya iniisip niya kung nasaktan ba siya nito. Binanggit ni Zaijen ang ama ni Valfor para tulungan siyang maunawaan kaya iniisip niya kung dapat ba siyang umalis ngunit naisip ni Zaijen na walang gagawing kalokohan si Valfor. Narinig naming sumisigaw si Chostyle nang makita namin ang isang Polako sa kanyang mukha. Tinatawanan siya ni Zaijen at tila nakipag-prank si Valfor sa kanya. Napansin ni Nefi na bata pa siya ngunit mas maraming Polaka ang binato niya kay Chostyle dahilan para matambo siya. Pagkalipas ng 10 araw, nakita namin na si Valfor ay nagpatuloy sa kalokohan kay Chostyle ngunit kahit siya ay nagsisimula ng sumama dahil si Chostyle ay napakalungkot. Humingi ng tawad si Nefi sa inasal ni Valfor ngunit sinabi niyang ayos lang. Sa tingin niya ay masarap ang paliguan at napapansin ni Nefi na madalas silang maligo ng magkasama. Nagulat si Chostyle nang marinig ito ngunit si Nefi ay nagsasalita tungkol kay Valfor at napahiya siya nang mapagtanto niyang akala ni Chostyle ay si Zaijen ang tinutukoy niya. Pumunta si Zaijen kay Valfor na nagsasabi sa kanya na magpakita ng pagpipigil sa kanyang mga kalokohan. Tinanong niya kung gusto niyang patuloy na manirahan sa kanila dahil alam niyang mayroon pa siyang hindi natapos na gawain kaya sinabi niya sa kanya na palagi siyang naghihintay ni Nefi sa kanya. Sa isang flashback nakita namin na hinahanap ni Valfor ang kanyang ama at nakita namin na si Raphael ang pumatay sa kanya. Nagising siya mula sa kanyang bangungot at iniisip niyang patayin si Chostyle ngunit sa halip ay kinurot niya na lang ang kanyang mukha. Nakita naming natutulog si Zaijen pero biglang sumugod si Nefi at sinabing wala na si Valfor. Nakita namin si Valfor na nagsusulat sa kanyang tala-arawan habang binabanggit niya na tinanong siya ni Zaijen at Nefi kung gusto niyang maging anak nila at nalaman namin na masaya siyang kasama sila kaya gusto niyang manatili sa kastilyo ngunit hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa paghihiganti. Sa pag-aakalang isang anghel na kabalyero ang pumatay sa kanyang ama kaya nagpasya siyang tugisin ang pumatay. Pumunta siya sa kastilyo ni Mark Osa sa pag-aakalang makakahanap siya ng kapangyarihan sa loob na magagamit niya para talunin ang mga angelic knight. Papasok na siya ngunit napagtanto niyang nasa likuran niya si Raphael at nakita niya ang kanyang banal na espada habang naaalala niya na nakita niya itong kumakain ng labi ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ito nakikilala kaya nagalit siya at sinisingil niya ito ngunit malapit na siyang mapatay dahil napagtanto niyang wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Ngunit iniligtas siya ni Zaijen at humanga si Raphael na napigilan niya ang kanyang pag-atake. Ibinunyag ni Zaijen na nakarating siya sa oras dahil may tulong siya mula sa Barbados ngunit nagtataka si Valfor kung bakit niya ito ginagawa alam niyang pinagtaksilan siya. Ngunit ipinaliwanag niya na naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman niya at nakita namin si Nefi sa kabilang bahagi ng portal habang sinabihan siya ni Zaijen na hintayin silang bumalik. Nagtataka si Raphael kung bakit niya ipinagtatanggol si Valfor kaya ipinaliwanag niya na anak niya ito na nagbabala na ipagtanggol ang sarili kung ayaw nitong mamatay. Tumawag siya sa kapangyarihan ng kanyang banal na espada na lumilikha ng isang shockwave habang napagtanto ni Zaijen na nahihirapan siyang gamitin ang kanyang spell. Ipinaliwanag ni Raphael na ang kanyang espada ay napapalibutan ng apoy ng purification na sumusunog sa lahat ng pangkukulam na nagsasabing minsan ay ginamit niya ito upang talunin ang isang archdemon kaya nag-aalala si Valfor kay Zaijen. Ngunit sa palagay niya ay walang kapantay si Raphael para sa kanya at sinisingil niya habang sinusubukan siyang hampasin ni Raphael ngunit napagtanto niya na ang kanyang espada ay hindi gumagana laban sa kanya. Inihayag ni Zaijen na natutunan niya ang isang bagong spell mula sa legacy ni Mark Osa na nagbibigay daan sa kanya na sumipsip ng mana mula sa kapaligiran upang hindi matalo ng apoy ng purification ang kanyang pangkukulam. Napaatras si Raphael ngunit tumanggi siyang sumuko at sinubukan niyang salakayin si Zaijen na nabasag ang lupa. Ngunit nagawa niyang makaiwas at ginamit niya ang kanyang pangkukulam para pigilan si Raphael ngunit nawala ang kanyang spell nang mapagtanto niya na hindi pa rin niya ito kabisado.
Si Raphael ay patuloy na hinahabol siya kaya ginamit niya ang kanyang enhancement magic at siya ay nakarating ng isang mapangwasak na suntok na nagpapadala kay Raphael na bumagsak sa pinto. Ipinaliwanag ni Zaygen na hindi na magagamit ni Raphael ang apoy ng purification kaya magagamit na niya ang kanyang magic at sa tingin niya ay tapos na si Raphael. Ngunit bumangon siya at hindi makapaniwala si Zaygen sa pag-iisip na hindi siya tao. We cut to Chastile as she sees the portal and Neddy tells her what's happening so she blames herself for everything and thinks about interfering but she's afraid of being branded as a traitor thinking the church will hunt her down. Ibinunyag ni Neddy na naiinggit siya sa kanya dahil matutulungan niya si Zaygen sa labanan na nagsasabing ang kanyang tungkulin ay manatili sa kastilyo hanggang sa siya ay bumalik. Alam ni Chastile na siya ang dapat na maging kaaway nito ngunit nagsimula siyang umiyak dahil gusto niyang tulungan siya dahil alam niyang marami na itong nagawa para sa kanya. Kaya sinabihan siya ni Neddy na gawin ito dahil alam niyang naiintindihan din niya si Zaygen at sinubukan niyang aliwin si Chastile na nagtataka kung bakit niya ito ginagawa. Kaya ipinaalala niya sa kanya na magkaibigan sila at nagpa siya si Chastile na tulungan siya kaya tumalon siya sa portal. Bumalik kami kay Zaygen nang napagtanto niya na si Raphael ay nagbabagong buhay kaya napagtanto niya na ang mga chismis ay totoo sa pag-iisip na nakuha ni Raphael ang kakayahang ito sa pamamagitan ng pagkain sa ama ni Valefer. Ibinunyag ni Valefer na ang pangalan ng kanyang ama ay Oribus at kinikilala siya ng lahat habang binanggit ni Zaygen na siya ay isang maalamat na dragon na nabuhay ng libu-libong taon. Inihayag niya na ginamit niya ang kanyang karunungan upang tulungan ang mga tao ngunit isang araw umalis siya kasama ang isang grupo ng mga anghel na kabalyero at hindi na siya bumalik. Kaya't napagdesisyonan niyang hanapin siya ngunit nakita niyang kinakain ni Raphael ang labi nito at napagtantong pinatay na ang kanyang ama. Sa palagay niya ay pinagtaksilan siya ni Raphael at bigla itong sumingit ngunit sinaktan siya ni Zaygen at itinulak siya pabalik. Ngunit patuloy niyang pinupuntirya si Valefer na sumusubok na tapusin siya ngunit nakialam si Chastile na itigil ang laban at sinabihan silang kailangan nilang mag-usap. Sumasang-ayon si Zaygen na alam niyang sinusubukan ni Raphael na patayin ang sarili dahil nawala ang kanyang walang dugo pagkatapos niyang marinig ang pangalang Oribus. Napagtanto ni Chastile na siya ang nagpadala sa kanya ng sulat at humingi ng paliwanag si Zaygen ngunit bigla niyang naramdaman ang isang nagbabala na presensya at nagmumula ito sa loob ng kastilyo. Lumilitaw ang isang golem at sinabi ni Zaygen na ang enerhiya nito ay nagpapaalala sa kanya ng anino na kanilang nakatagpo kaya sa palagay niya ay ginawa ito ng isang demonyo. Napagtanto nila na nakakaubos ito ng mana mula sa paligid nito at kinilala ito ni Valefer bilang tagapag-alaga ng kastilyo kaya naisip ni Zaygen na ang mga banal na espada ang nagbasag ng selyo. Inactivate niya ang kanyang emblem na nag-uutos na mawala ito ngunit hindi ito gumana at nagpaputok ito ng isang malakas na energy beam na malapit nang tumama kay Valefer. Pero pinuprotektahan siya ni Raphael kaya nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa. Nagalit si Zaygen kaya ginamit niya ang kanyang bagong spell para hampasin ang golem para durug-durug ito ngunit napagtanto niya na si Raphael ay mortal na nasugatan sa pag-aakalang hindi siya mailigtas ng kanyang regenerative power. Binanggit niya na natupad niya ang kanyang tungkulin at naisip ni Zaygen na sinusubukan niyang tabyusin ang kanyang sarili kaya hiniling niya sa kanya na bigyan sila ng paliwanag. Kaya't isiniwalat ni Raphael na hindi niya pinatay si Oribus na nagpapaalala kay Valefer na siya ay napakalakas para talunin ng mga tao. Ipinaliwanag ni Raphael na ang mga anghel na kabalyero ay humingi ng tulong sa kanya dahil ang isang demonyo ay nagbabanta sa mundo at pumayag siyang tulungan silang labanan ito. Si Valefer ay hindi naniniwala sa kanya sa pag-aakalang ang mga demonyo ay umalis na sa mundo ngunit ipinaliwanag niya na ang isa sa kanila ay bumalik at si Oribus ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang talunin ito. Ngunit naisip ni Raphael na babalik ang mga demonyo sa hinaharap at naniniwala si Zaygen sa kanya dahil nakatagpo siya kamakailan ng isang anino kaya sinusubukan niyang maghanap ng paraan upang harapin ang mga ito. Sinabi ni Raphael kay Valefer na ipagmalaki siya dahil ibinigay ng kanyang ama ang kanyang buhay upang iligtas ang mundo na nagsasabing handa siyang hayaan siyang patayin siya para gumaan ang pakiramdam niya. Ipinaliwanag niya na kung bumalik ang mga demonyo, ang sangkatauhan ay hindi magkakaroon ng pagkakataon dahil ang mga kabalyero at mangkukulam ay nag-aaway sa kanilang sarili. Kaya sinabi sa kanya ni Oribus na pag-isahin sila at inumin ang kanyang dugo upang matupad niya ang kanyang misyon. Ipinaalala sa kanya ni Barbados na nakapatay na siya ng hindi mabilang na mga mangkukulam at alam niyang hindi niya magagawa ang kanyang gawain ng mag-isa kaya kailangan niya ang tulong ni Chastile sa pag-aakalang susundan siya ng lahat.
Ngunit biglang gumaling ang golem kaya naghanda si Zaygen na harapin ito habang ipinaliwanag ni Raphael na ito ay isang chimera na nagsasabing ito ay ginawa mula sa demonyong natalo na si Oribos. Kaya't napagtanto ni Zaygen na ito ay mapanganib ngunit sa palagay niya ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang isa pang spell at si Chastel ay gustong lumaban sa kanyang tabi na nagsasabing siya ay maglilinis ng isang landas para sa kanya. Isinaaktibo niya ang kanyang banal na espada at lumilitaw ang apoy ng purification habang napapansin ni Zaygen na hindi siya kasing lakas ni Raphael ngunit mukhang mas may kontrol siya sa kanyang kapangyarihan. Pumasok siya habang pinapaputok ng golem ang energy beam nito ngunit hiniwa niya ito sa kalahati na lumikha ng butas para kay Zaygen na sinuntok ang golem gamit ang buong lakas niya na nabasag ang braso nito ngunit nakakita siya ng isang madilim na enerhiya na napagtanto na ito ang asensya ng golem na nagpapahintulot sa kanya na ayusin ito, katawan. Kaya't nagpasya siyang gumamit ng isa pang spell habang hinahampas niya ito muli at ang madilim na enerhiya ay umalis sa katawan nito nang bumagsak ito sa lupa. Tinanong siya ni Chastel tungkol sa spell kaya ipinaliwanag niya na binaligtad niya ang spell na ginamit niya laban kay Raphael na nagsasabing sumisipsip ito ng mana mula sa paligid nito at pagkatapos ay nag-aapoy ito. Sa tingin niya ay mabisa ang kanyang mga bagong spell laban sa mga demonyo ngunit kailangan pa rin niyang makabisado ang mga ito na nagsasabing kulang pa ang mga ito sa kahusayan. Ibinunyag ni Chastel na gusto niyang lumaban sa tabi niya kaya ipinaalala niya sa kanya na isa siyang anghel na kabalyero ngunit sa palagay niya ay hindi ito mahalaga at sinabi niya na mapagkakatiwalaan siya nito. Sinubukan ni Zaygen na pagalingin si Raphael ngunit napagtanto niya na ang kanyang mga pinsala ay masyadong malalim na iniisip na hindi siya makakarating. Sinabi ni Raphael kay Chastel na naniniwala siya sa kanyang pag-iisip na maaari niyang pamunuan ang paksayo ng pagkakasundo ngunit tinanong siya ni Zaygen kung bakit niya pinatay ang mga mangkukulam. Kaya't ipinaliwanag niya na ayaw niyang patayin ang mga ito ngunit patuloy silang umaatake sa kanya kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang paalisin ang mga ito. Ibinunyag niya na lagi siyang nakangiti kapag nakikita niya ang mga ito dahil gusto niyang magmukhang palakaibigan ngunit inatake siya ng mga ito nang walang dahilan kaya kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi makapaniwala si Zaygen na sinabi nito sa kanya na mukha siyang nakakatakot at nagtataka si Chastel kung bakit niya tinanong kung ilang mangkukulam ang napatay niya kaya ipinaliwanag niya na sinusubukan lang siya nito. Sinabi niya kay Chastel na bumalik sa simbahan na nagsasabing papatayin niya ang taong nagtangkang lasunin siya at sinabi niya kay Valefer na kitilin ang kanyang buhay pagkatapos niyang makumplito ang kanyang gawain. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang ama kaya sinabi sa kanya ni Raphael na kamangha-mangha siya na nagsasabing natutuwa siya na nakalaban siya sa kanyang tabi. Umalis siya upang tugisin ang salarin habang binanggit ni Valefer na ayaw na niyang patayin siya at sinabi sa kanya ni Zaygen na oras na para umuwi. Kaya bumalik sila sa kanyang kastilyo kung saan nakita nila si Nephi na naghihintay sa kanila. Nakita namin si Clowell sa simbahan habang sinasabi sa kanya ng mga kabalyero na hindi nila mahanap si Chastel kaya sinabihan niya silang magpahinga na alam niyang maggagabi na ngunit pagkaalis nila ay naiisip niya ang tungkol kay Chastel na nagtataka kung bakit hindi siya mamamatay at ipinahayag niya na gusto niyang pumatay siya dahil tinutulungan niya si Zaygen ngunit tumanggi ang mga opisyal na ipapatay siya. Nalaman namin na nolson niya ang mga Angelic Knight dati dahil gusto niyang pumili ng mga bagong wielder ang mga banal na espada sa pag-aakalang ginagawa niya ito para sa higit na kabutihan ngunit biglang pumasok si Raphael sa simbahan at napaluhod siya kaya naisip ni Clowell na ito na ang pagkakataon niya. Sinubukan niyang lagyan ng lason ang kanyang sugat na nagsasabi sa kanya na ito ay gamot ngunit alam ni Raphael kung ano ang kanyang ginagawa kaya't hiniwa niya ang kanyang braso at sinabihan siyang huwag makialam sa nakababatang henerasyon bago ibigay ang pangwakas na suntok ngunit sa tingin niya ay malapit na siyang mamatay kaya sinabi niya kay Clowell para hintayin siya sa kabilang buhay. Kinabukasan ay nalaman ni Chastel ang tungkol kay Clowell at hindi siya makapaniwalang sinubukan niyang patayin siya. Sa palagay niya ay nagkaroon ng kakaibang pagliko ang simbahan kaya plano niyang baguhin ito pagkabalik niya. Sinabi sa kanya ni Zaygen na may lason ang tsaa kaya nagpanik siya ngunit ipinaliwanag niya na nagbibiro lang siya na nagsasabing kailangan niyang maging mas maingat o ang mga tao ay magtaksilan muli sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi si Nephi ang naghanda ng tsaa kaya naisip niyang si Balfour iyon kaya sinubukan niyang kausapin ito ngunit wala siyang sinasabi. Aalis na si Chastel na nangangakong gagawin ang lahat para mamuno sa Reconciliation faction at masaya si Raphael na marinig ang kasabihang ito na tutulungan niya siya. Ngunit hindi siya makapaniwala na buhay pa siya at nalaman namin na nagpunta siya sa kastilyo pagkatapos niyang patayin si Clowell na nagmamakaawa kay Balfour na patayin siya ngunit sinabihan niya itong pagsilbihan ang kanyang pamilya sa halip.
Ibinunyag niya na siya ang naghanda ng tsaa at natutuwa siya na nakaligtas siya, ngunit binalaan niya itong mag-ingat dahil maaaring pagtaksilan siya ng sinuman. Ipinaliwanag niya na iniwan niya ang Angelic Knights at nagtatrabaho na siya ngayon bilang mayordomo ni Zhejian, gaya ng sinabi ni Zhejian na masarap kasama siya sa pag-iisip na madali siyang makarelate dahil pareho silang nakakatakot. Binigyan siya ni Valfor ng isang prosthetic na braso at namangha siya na kaya niya itong kontrolin, kaya nagpasalamat siya sa sinabi nito na iaalay niya ang kanyang buhay sa kanya. Nagpaalam si Chastel sa kanila at gusto ni Barbados na manirahan sa kanila, ngunit sinabihan siya ni Zhejian na sundan siya na nagsasabing kailangan niya itong protektahan. Tumanggi siyang sabihin na hindi siya babysitter, ngunit nangako si Zhejian na babayaran siya, kaya nagpasya siyang tanggapin ang trabaho. Napansin ni Zhejian na nag-aalala si Neffy sa kanya, kaya humingi siya ng tawad sa pag-alis niya kagabi at natutuwa siya na naiintindihan siya nito. Nakita namin si Valfor na nagsusulat sa kanyang diary na iniisip ang lahat ng nangyari. Napansin niya kung paano magaling magluto si Raphael, ngunit patuloy itong nakaharang kapag sinubukan niyang panuurin sina Zhejian at Neffy. Tinuruan ni Raphael si Neffy kung paano gumawa ng mock errands at sinabihan niya si Zhejian na subukan ito, ngunit binalaan siya nito na maging mahinahon dahil marupok ang mga ito, kaya kinabahan si Zhejian at sinabihan si Neffy na tulungan siya, kaya pinakain niya ito, ngunit pinigilan ni Raphael si Valfor at sinabi sa kanya na siya, masyado pang bata. Nagulat si Zhejian sa lasa ng mock errands at nagpasyang pakainin si Neffy, ngunit napansin nilang pinapanood sila nina Raphael at Valfor. Ang grupo ay tumungo sa bayan at ang mga tao ay nagkomento sa kung gaano sila ka-cute. Bumili sila ng mga sangkap para sa hapunan at binisita din nila si Manuela habang binibigyan siya ni Neffy ng ilan sa mga mock errands upang subukan. Binanggit ni Manuela na mayroon siyang bagong stock na nagsasabi kay Neffy na subukan ang mga damit, at napansin ni Zhejian ang isang music player. Napansin niya kung paano ito ay isang bihirang bagay na nilikha ng mga mangkukulam na nakatuon sa tunog, ngunit binanggit ni Manuela na ito ay sira. She notes how some kids found it and tried to sell it pero walang interesado, kaya iniwan na lang nila. Ngunit iniisip ni Zhejian kung paano rin siya mag-scavenge para sa mga bagay na ibebenta at nagpasya siyang bilhin ito. Sinabi sa kanya ni Manuela na nagbabayad siya ng labis para sa isang sirang item, ngunit binanggit niya na maaari niyang ayusin ito. Bumalik sa kastilyo, bumisita sina Chastel at Barbados. Humingi ng paumanhin si Chastel sa pagiging abala sa pagbanggit na ang pagkamatay ni Chloe ay idineklara na isang aksidente at kailangan niyang kunin ang kanyang trabaho. Binanggit ni Zhejian na hindi inimbitahan si Barbados at tinawag siya ni Valfor na linta, kaya sinigawan niya ito, ngunit sinabihan siya ni Zhejian na bantayan ang kanyang bibig kapag nakikipag-usap siya sa kanyang anak, ngunit inanyayahan siya ni Neffy na sumama sa kanila. Ang mga babae ay pumunta upang ihanda ang pagkain at si Valfor ay nagtataka kung si Chastel ay maaaring magluto. Sinabi niya na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit agad na natamba ang kanyang basket at nabigla, ngunit nahuli ito ni Valfor sa kanyang mahika. Samantala, sinisikap ni Zhejian na ayusin ang music player at sinabi sa kanya ni Barbados na kailangan niyang gawin ang tungkol kay Chastel dahil mamamatay ito. Nagtataka si Zhejian kung hinahabol pa rin siya ng simbahan, ngunit ipinahayag ng Barbados kung gaano siya kawalang pag-asa. Nagpupuyat sa trabaho ngunit ibinagsak niya ang lahat ng kanyang mga papel, at ang Barbados ay hindi makatiis na panuurin ang pagtulong sa kanya sa pag-aayos ng kanyang mga papel, ngunit siya ay natisod muli at siya ay nakakuha ng isang istant ng libro. Nagreklamo siya na hindi siya makatulog habang pinagmamasdan siya at sa tingin niya ay mamamatay ang isa sa kanila sa ganitong bilis, kaya sinabihan siya ni Zhejian na ililibre siya ng inumin. Samantala sa kusina, tinitingnan ni Neffy kung kumusta na ang sopas ni Chastel, ngunit nang matikman niya ito, natroma siya. Binanggit na parang maputik na tubig ang lasa nito, ngunit mukhang nasasarapan si Chastel. Nakikita ito ni Neffy bilang banta sa kanilang hapunan, kaya sinabi niya kay Chastel na bisita siya at sinabihan siyang magpahinga na lang. Lahat sila ay sabay-sabay na naghahapunan at nakita ni Chastel kung gaano kasarap ang pagkain, ngunit natatawa ang Barbados sa kanyang panlasa. Hindi niya alam kung paano siya papunahin, ngunit binanggit din niya kung paano pa rin siya natutulog sa isang stuffed animal at nagtataka siya kung paano niya nalaman. Sinabi sa kanya ni Zhejian na lasing siya at nagtataka si Chastel kung naninilip siya sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito type. He has a drink of his soup and finds it interesting. As we learn, Valfor gave him some of Chastel's soup, kaya naisip ni Neffy kung okay lang siya at bigla siyang nahimite habang umiiyak si Chastel nang mapagtantong masama ang sopas niya. Pagkatapos nito, nakita namin si Chastel na natutulog at si Zhejian ay patuloy na nagtatrabaho sa music player.
Sumama sa kanya si Neffy at natutuwa siyang tila nag-enjoy ang lahat sa party. Napapansin niya kung paano siya palaging malungkot kapag naiisip niya ang kanyang nakaraan ngunit tila iba ang hitsura niya ngayong gabi. Iniisip niya kung paanong wala siyang pera pero may mga kaibigan pa rin kaya naisipan niyang bumalik para hanapin sila. Nasiyahan siya sa musika kasama si Neffy at nagsimula siyang kumanta. Nagulat siya sa ganda ng tunog nito at nagmumungkahi siyang sumayaw ngunit napagtanto niyang hindi siya marunong sumayaw. Pinapanood sila ni Velfer at nag-alok si Rafael na turuan sila. Their nerve is at first but they finally dance and they're glad that they found each other.